Please don't skip the ads. Ang Kabanata 3771 ay umalingaw sa buong mundo. Sinabi ni Ye Fan, kung aalisin mo ang Peking Chaos Clock na iyon, ang Zihei Palace ay babagsak, ang Donghuang Ruins ay mawawasak, at hindi mabilang na mga angkan ng demonyo ang mamamatay. Lalaban ka sa angkan ng demonyo sa pamamagitan ng paggawa niyan. Ipagkakatiwala ni Donghuang ang Chaos Bell sa isang kaaway ng isang angkan ng demonyo. Actually, ito ay isang napakasimpleng tanong. Tanging ang isang taong sakam sa kita ang mabubulag. Nanlaki ang mga mata ni Jumang, You saying that this Chaos Clock is fake? Imposible. You must be talking nonsense. Nakikita ko, sinusubukan mong linlangan ang haring ito sa pamamagitan ng mga salita, upang ang haring ito ay magulo. Sword God, patay ka dito. Xiao Xin. Gustong umalis ng haring ito, walang makakapigil dito. Pagkasabi nito, pinaandar niya ang Chaos Bell, ginawa itong isang gintong liwanag at lumipad palayo. Ngunit sa sandaling lumipad siya, bumalik siya sa lugar sa isang sandali. Natigilan si Jumang, natulala. Sinabi ko na ang lahat, hindi ka umalis. Napabuntong hininga si Ye Fan, Jumang, nasa palad ka ng palad ni Donghuang mula simula hanggang wakas. Mabait si Kuya Zizai, pero hindi siya tanga. Kung ikaw talaga ang personality is a hidden danger, paanong hindi nito malalaman ang tungkol dito? Ang implikasyon ay malinaw na ang Mang ay hindi isang banta sa lahat. Hehe, galit na galit itong lalaking ito na nagiging berde ang mukha, siya talaga ang Wood God. Sabi ni Xiao Jin sabay ngiti ng masama. Galit na galit si Jumang, kayo. Mababa ang tingin ninyong lahat sa akin. Kung gayon ang haring ito ay hahayaan kayong makulong sa oras at espasyo magpakailanman. Nakita ko na hinimok ni Jumang ang lahat ng mga base ng paglilinang, isinakripisyo ang Chaos Bell, at naglabas ng maputlang gininto ang liwanag. Bang! Dati. Anumang nangyari, ang Chaos Clock ay naging isang piraso ng basag na liwanag. Ibinuka ni Jumang ang kanyang bibig, at malapit nang lumuwa ang kanyang mga mata. Ang Chaos Clock na pinaghirapan niyang makuha. Nabasag lang. Iyan ay isang maliit na clone lamang ng Chaos Clock. Mayroon pa itong ilang banal na kapangyarihan sa Chaos Clock, ngunit ito ay peke, ito ay peking kung tutuusin. Ang tunay na Chaos Bell, isa kang payaso na kayang magimbot. Habang nagsasalita si Ye Fan, iniunat niya ang kanyang kamay sa direksyon ng East Emperor Ruins at kinuyam ito ng mahigpit. Isang puwersa ng oras ang dumaan sa East Emperor Realm. Sa isang iglap, ang buong kalangitan sa itaas ng Eastern Emperor Realm ay naging isang gintong glow. Bakit nagbago ang kulay ng langit? Ito ba? Hindi mabilang na mga halimaw ang tumangala at unti-unting natuklasan na hindi pala ito ang langit. Ang isang subo ay hindi sigurado kung ilang beses na mas malaki kaysa sa Eastern Emperor Realm, at ang Cosmic Scale Golden Bell na tumatakip sa mga bituin ay matatagpuan sa dagat ng mga bituin. Ang bumabagsak na gintong ambon, ang Katanji tanging mga pattern ng sinaunang panahon, solemna at sagrado. Inunat ni Ye Fan ang kanyang kamay at bahagyang hinawakan ang ibabaw ng orasan. Klang! Gitling! Sa tunog ng isang kampana na yumanig sa sansinukob, hindi mabilang na mga angkan ng demonyo ang sumamba at umiyak pa sa tuwa. Oo, ito ang Chaos Bell. Yan ang totoong Chaos Bell. Oh my God! Donghuang Ruins. Ito pala ang Chaos Bell. Ginigising ba ng Diyos ng Espada ang Chaos Bell? Siya! Nakuha niya ang mana ng Eastern Emperor. Nang makita ang gintong liwanag na namamalagi sa paligid ng katawan ni Ye Fan, hindi makapaniwala ang mga demonyong elder sa kanilang mga mata. Nang pumasok si Ye Fan kanina, lahat ay nagtawanan sa kanilang mga puso, iniisip na siya ay tao, at pinahiya lang niya ang kanyang sarili. Ngunit ngayon, isang lahi ng tao ang nakilala ng Eastern Emperor. Hindi kaya ipinanganak talaga ang emperador ng lahat ng lahi. Nang hina ang mga binti ni Jumang, at nang makita ang mapang asar na mga mata ni Ye Fan, isang di nakikitang panggigipit ang nagtulak sa kanya na lumuha bago niya ito malaman. Biglaan. Ang Chaos Bell ay sumambulat sa isang gintong glow, na sumasakop sa pangungusap. Hindi na ito napigilan ni Jumang, at sa liwanag na iyon, mabilis itong nasira at lumiit. Hindi. Huwag. Padre Huang Rao. Bago pa man siya matapos magsalita ay nawalan na ng karapatang magsalita si Jumang. Unconsciously, naging maliit na sapling. Mukhang gamaan ang loob ni Jian Yuzo, mayroon pa akong mukha para hilingin kay Donghuang na iligtas ka. Oras na para sunugin ka. Tumingin si Ye Fan sa Chaos Clock at sinabing, mukhang nakikilala pa rin ni Donghuang ang kanyang anak, kung hindi, maaari mo itong ganap na maalis. Talagang naloko ka, Donghuang Ruins is the Chaos Clock, maasim na sabi ni Jian Yuzo, mura para sa iyo. Ngumiti si Ye Fan, huwag kang mag-alala, kayamanan ng iyong amo. Hindi ko ito aalisin. Pagkasabi niyan, hinawakan ni Ye Fan ang Chaos Clock. Dito ka lang. Kung kailangan mo, pupuntahan kita. Malinaw na may espiritualidad ang Chaos Bell. Nang marinig ang mga salita ni Ye Fan, diretso itong nawala sa kawalan. Hindi makapaniwala si Jian Yuzo, ikaw. Hindi mo dadalhin ang Chaos Clock. Ang Chaos Bell at ang Donghuang Ruins ay isang katawan. Ang dahilan kung bakit hindi ito kinuha ni Donghuang ay dahil ayaw niyang abalahin ang katahimikan ng Donghuang Ruins.
Nakuha ko na ang pinakamahalagang bagay, ang misteryo ng kapangyarihan ng oras, at hindi ako maaaring maging sakam. At saka, eskrimador ako, at malas kong magdala ng orasan. Ikan-away ni Yefan ang kanyang kamay. Nagmamadaling itinaas ni Xiao Jin ang isang Dragon 2, tingnan mo ang aking Panginoon, ito ang puso ng isang emperador. Hinangaan din ni Jin Yao, ang pangitain at ugali ng banal na emperador ay talagang pambihira. Bagamat naisip ni Jian Yuzo na ito ay nakakatawa, siya rin ay nasa kanyang puso. Kailangan kong hanggan ang tapang ni Yefan. Kung siya yun, hindi niya talaga kayang tumanggi. Ito ang Chaos Clock. Bukod dito, halatang pinagkadalubhasaan ni Yefan ang paggamit ng isang bahagi ng Chaos Clock, at tiyak na hindi ito isang magarbong florera. Pinili ng East Emperor si Lord Sword God bilang tagapagmana. Mukhang isang matalinong pagpili. Nahihiya ako. Ang mga matatanda ng angkan ng demonyo ay kumbinsido at hinangaan. Hindi nag-abala si Yefan na bigyang pansin sila sa sandaling ito. Ilang araw na siyang hindi umuwi, sa takot na baka may mangyari sa bahay. Ang pagtitiwala sa mga babae ay isang bagay, at ang pag-aalala ay tiyak na mangyayari. Binasag ni Yefan ang isang Dragon Shadow at bumalik sa Human Alliance. Nagmamadaling sumunod sina Xiao Jin at Jin Yao, naiwan lamang si Jian Yuzo na tulala. Ikaw, aalis ka nang walang sinasabi. Galit na nagngangalit si Jian Yuzo, ngunit hindi niya ito namalayan, at may bahid ng hinanakit sa kanyang tono. Sa kabilang banda, sa sandaling bumalik si Yefan sa punong tanggapan ng Human Alliance, napagtanto niya na may mali. Paglabas pa lang niya sa gusali ng punong tanggapan, may ilang dayuhang bisita na may iba't ibang lahi na nakatayo sa harapan niya. Hindi lang iyon, halos masikip ang mga reception room sa paligid ng headquarters. Bakas sa mukha ng mga dayuhang bisitang ito ang pagkabalisa at inis. Ito ba ang Diyos ng Espada? Bumalik na ang Sword God. Nagmamadaling lumabas ang lahat nang makita nilang lumitaw si Yefan. Hindi napigilan ni Yefan na sumimangot nang makita niya ang mga Diyos at demonyong ito. Sa tingin ko ito ay dahil ang magulong pagbabakuna ng antibody ay nabigo noon, at ang mga Diyos at demonyong ito ay dumating upang humingi ng paliwanag. Bueno, kung ano ang dapat harapin, maaga o huli, nagbuntong hininga si Yefan sa kanyang puso, ang pagtatago ay hindi niya estilo. Ngunit nang si Yefan ay naghahanda sa pag-iisip, ang mga demonyo at dayuhang bisita ng Protoss ay biglang lumuhad sa kanyang harapan. Panginoong Espada Diyos, nakikiusap ako sa iyong awa, iligtas mo kami. Lord Sword God, alam naming mali kami. Hindi namin dapat kinuwestiyon ang iyong kadakilaan, patawarin mo sana ang aming kamangmangan. Sunod-sunod na panawagan ng tulong at pagpuna. Napakurap si Yefan at hinaplos ang kanyang noo, bakit iba ito sa naisip niya. Sa oras na ito, Jiang. Nagpumiglas na supulan ang grupo ng mga dayuhang panauhin, at sumigaw ng mayabang, umalis ka. Huwag mong harangin ang daan ng ating Madam Su. Kabanata 3772 hindi pa ba sapat iyon? Nang makita ito ng isang grupo ng mga Diyos at demonyo, wala silang galit, at mabilis na umiwas dito. Gayunpaman, tumingin sila kay Su Qingzhou na may kaunting hinanakit sa kanilang mga mata, ngunit wala silang magagawa. Si Su Qingzhou ay nakasuot ng magandang damit, na may maselang terno ng babae at pantalon, at siya ay medyo makapangyarihan. Si Gu Qing, na sumunod sa likod, ay naging parang isang profesional na sekretarya, at nagsuot pa ng mga pandekorasyon na frame ng salamin. Nang makitang ligtas at maayos si Yefan, nakahinga ng maluwag si Su Qingzhou at sinabing, asawa, bumalik ka na. Kung hindi ka babalik, maiinis ako hanggang sa mamatay ang mga sagong ito na dumating para humingi ng tulong. Natigilan sandali si Yefan, ang kanyang asawa ano ang ginagawa nito? Humingi ng tulong. Anong nangyari? Kapag narinig ito ng mga sugo ng mga Diyos at demonyo, lahat sila ay nag-aagawan sa pagdura ng Kapitan. Iba't ibang mundo, masalimuot na mga pangalan ng lugar, ay sinunog, pinatay, ninakawan, o sinisiraan ng sumisikat na mga bagong puwersa. Sa kabuuan, ang mga Diyos at demonyong ito ay nabuhay sa isang maapoy na buhay. Bago ang doomsday ng ikalimang asawa, patay na ito ng maaga. Bahagyang damilat si Yefan, tumingin kay Su Qingzhou na puno ng panghihinayang, at mabilis na nahulaan ang isang bagay sa kanyang puso. Matigas talaga ang mga kamay ng babaeng ito. Pero ngayong tapos na siya dito, hindi niya kayang sayangin ang hirap ng asawa. Lahat, ang kabiguan ng eksperimento ng Chaos Antibody ay nagpaunawa sa akin na napakaraming hadlang sa pagitan ng iba't ibang lahi. Mayroon kang sariling mga paniniwala, sarili mong sibilisasyon, at ako ay isang tagalabas, at hindi ko nais na makialam pa sa iyong panloob na mga gawain. Umiling si Yefan at magalang na tumanggi. Isang grupo ng mga sugo ang nataranta ngayon. Lord Sword God, hindi lang ikaw ang emperador ng sangkatauhan. Pinangunahan mo kaming sama-samang lumaban kay Hongmeng. Oo, ang eksperimentong iyon ay dapat na ginamit ng mga gangster, hindi ka basta-basta madapa. Sa pagtingin sa mukha ni Prinsesa Patricia, kailangan mong iligtas ang aming Celestial Clan. Ang mga demonyong dragon ay nagngangalit, kami ang mga tao ay nasa gulo. Sword God. Ngayon, ang kanyang kamahalan ng unang Demon King ay hindi pa bumalik. Kung ayaw mong kumilos, ang ating unang kaharian ay masisira. Hindi inaasahang sinabi ni Yefan, sa Liye ay hindi pa bumabalik.
Tumango si Su Qingzhou. Wala pang balita, dapat naghahanda para sa Doomsday Battle. Oo, malapit na ang katapusan ng mundo, kailangan ko munang alagaan ang aking pamilya, at ayoko nang magkaroon pa ng gulo. Bumantong hininga si Ye Fan. Biglang may isang demonyong nagtaas ng blood book na may mga pirma ng daan-daang demonyo na may iba't ibang kulay. Lord Sword God. Ito ang pirma ng ating mga anak sa lungsod, ikaw ang kanilang idolo. Iligtas ang mga bata. Ang mga sugo ng mga Diyos at mga demonyo ay lumuha at umiyak. Bakit ka umiiyak? Mabait kang iniligtas ng iyong kamahalan na espada, ngunit sinisiraan mo at niloko mo. Ngayon ako ay naparito upang humingi ng tulong dahil ako ay nagdusa ng isang kawalan. Ay! Tama bang tretuhin ang ating kamahalan bilang masama at mabuting tao? Umiiyak. Nang makita ang eksenang ito, si Xiao Jin, na nasa likuran, ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, siya ay naunahan. Para hindi madaig, mabilis na bumigkas si Xiao Jin ng dagandong ng dragon. Ayaw kang makita ng aking amo, lumabas ka. Nagkaroon ng dagandong ng dragon sa gusali, niyanig ang bahay. Hindi napigilan ni Ye Fan na matawa, itong dalawang sycophant, gibain ba nila ang gusali? Nanginginig ang mga Diyos at demonyo, ngunit upang mailigtas ang kanilang bayan, lahat sila ay nagpumilit, nakahiga sa lupa at tumangging umalis. Asawa, maraming mga sugo sa kanila. Halos 2 buwan na silang naghihintay sa iyo. Sa tingin ko ay wala silang magagawa tungkol dito. Bakit hindi mo sila bigyan ng huling pagkakataon? Kung tutusin, walang kasalanan ng mga batang iyon. Si Su Qingzhou ay nagsabi ng ilang salita ng taos-puso. Sumimangot si Ye Fan, at isang grupo ng mga Diyos at mga demonyo ang huminga at nagmamasid ng may pag-asa. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumantong hininga si Ye Fan, bueno, dahil sinabi ito ng aking asawa, nangako akong bibigyan ka ng masisilungan. Isang grupo ng mga Diyos at mga demonyo ang nakinig, tuwang-tuwa na nagpapasalamat kay Dade, at nagsiyuko ng galit na galit. Panginoong Espada Diyos, kailan ka magpapadala ng isang tao upang suportahan ka? Talagang makikipagtulungan ako sa iyo. Anuman ang kailangan, paghahandaan namin sa lalong madaling panahon. Puno ng pag-asa ang mga sugo. Ngumiti si Ye Fan, magpadala ng isang tao. Sino ang ipapadala? Natigilan ang mga Diyos at demonyo at nagkatinginan. Hindi ba't sinabi mo na gusto mong magbigay ng tirahan? Pagkatapos ay kailangan mong magpadala ng mga tropa, o magpadala ng ilang eksperto. Gusto mo bang gawin ito sa iyong sarili? Si Ye Fan ay tahimik, nakangiti ng walang sinasabi. Jiang. Nagmamadaling sumigaw, nangako ang kanyang kamahalan na espada na paprotektahan ka ng Diyos, hindi pa ba sapat iyon? Bakit, sinong bully, sinong masamang dragon, yung itim at masamang gangster, hindi mo kayang hamanin ang Sword God? Paglabas na pagkalabas, natahimik ang audience. Oo. Ang Sword God ay nagsabi na gusto niyang samilong, kaya't ito ay magiging katulad ng dati, hindi ba't ang mga taong iyon ay outrage sa kanilang sarili? Napakasimple pala ng kapayapaan sa mundo. Sa sandaling ito, napagtanto ng lahat ng mga Diyos at demonyo na ang Diyos ng espada ay napakahalaga. Hindi nagsalita si Ye Fan, hinawakan ang kamay ni Su Qingzhou, at umalis sa bulwagan sa ilalim ng nakakatakot na tingin ng isang grupo ng mga Diyos at demonyo. Asawa, nagsumikap ka, bulong ni Ye Fan. Wala kang pakialam kung pumatay ako ng napakaraming tao, sabi ni Su Qingzhou. Dahil walang one-size-fits-all na solusyon, ito ang pinakamagandang solusyon, napabuntong hininga si Ye Fan. Okay lang kung naiintindihan mo. Nagpakita ng ngiti ang mga mata ni Su Qingzhou. Bumalik sa kanyang tahanan, ang pamilya at ang mga babae ay nagmamadaling bumalik. Ang lahat ay natural na napaka-curious tungkol sa paglalakbay ni Ye Fan sa East Emperor Ruins, at mas nakakamangha na marinig ang paliwanag ni Ye Fan. Ang asawang iyon ay maaaring kontrolin ang kapangyarihan ng oras ngayon. Tanong ni Nayen Rujao na kumikinang at puno ng paghanga. Mapakumbabang sinabi ni Ye Fan, masasabi ko lang na makakakuha ako ng balahibo, at malayo pa ang lalakbayin. Kaya, maaari mong gamitin ang mga kasanayan sa Qinglong ng 8 Tribulations Qinglong. Labis din ang pag-aalala ni Xiao Ziner. Mabuti ang ilang simpleng trick, ngunit may ilang komplikadong hindi magagamit sa ngayon, totoo ang sinabi ni Ye Fan. Brother Ye Fan, maaari ba talagang baligtarin ng Chaos Clock ang oras at espasyo? Kung gayon, maaari bang direktang maibalik ang 5 Tays, upang hindi bumagsak ang Yin at Yang? Tanong ni Shilanyo. Hindi napigilan ni Ye Fan ang tumawa at tumawa, ang Chaos Clock ay isa ring likas na espiritual na kayamanan na isinilang mula sa kaguluhan, at hindi nito malalampasan ang mundong ito ng mag-isa. Kung magagamit ko ang Chaos Clock para i-reshape ang Watai, kahit wala ang Chaos Clock, I guess I can. You did it. Kaya pala hindi mo ibinalik ang Chaos Clock. Nagreklamo si Chu Yunyao, alam mo ba kung gaano kahirap gumawa ng instrumento na kayang kontrolin ang oras? Hindi nakaimik si Ye Fan, Xiao Yao Yao, hindi mo kukunin ang Chaos Clock para sa pananaliksik, hindi ba? Hindi mo kaya? Retorikang tanong ni Chu Yunyao. Okay, kung kailangan mo ito, dadalhin kita upang makita ito, hindi pa rin ito mawawala, nakangiting sabi ni Ye Fan. Tumango si Chu Yunyao nang may kasiyahan at sinabing, ang eksperimento ng Chaos Antibody ay naging matagumpay. Hanggat lahat ng bansa ay sumasang-ayon, maaari itong mabakunahan. Talaga, clinically tested ka ba? Noong nasa Dangwangshu ka, hindi kami idol, nakangiting sabi ni Ling Yue.
Sa sandaling bumalik si Wan Qing, ang kahusayan sa trabaho ni Sister Yunyao ay mas mataas, sabi ni Wu Yeshu. Sinisi ni Ji Wanqing ang kanyang sarili, kasalanan ko ang lahat. Ako ang naging sanhi ng gulo noong una. Paano kita masisisi? Iyong 7 walang hanggang anak, hindi madali para sa sinuman sa atin na ipagtanggol mag-isa, sabi ni Xiao Ziner. Sa kabutihang palad, kung pinatay natin ang karunungan na iyon ng isang beses, ito ay itinuturing na isang paghihiganti, nakangiting sabi ni Ning Zimo. Hindi nagkaimik si Ye Fan, ano ang ginawa ng mga babaeng ito sa pamilya habang wala siya. Maya-maya lang, may dumating na communication. Tiningnan ni Su Qingzhou ang call reminder, at sumimangot. Naiinip na ako. Sino ito? Tanong ni Ye Fan. Ang iyong hipag. Nag-aatubili na sabi ni Su Qingzhou. Kabanata 3773 mga kakaibang tao. Saglit na natigilan si Ye Fan, pagkatapos ay sumimangot at bamulong, so itong hipag na ito, ang pamangkin ni Yuzo ay nakabalik ng ligtas, bakit mo ako hinahanap? Kung hindi dahil sa mukha ni Kuya Zizai, tinatamad akong pansinin siya. Asawa, tatanungin mo kung may apurahan, kung hindi apurahan, gusto kong manahimik sa loob ng 2 araw. Nagmamadaling ibinato ni Su Qingzhou ang telepono kay Ye Fan. I found you through me, wala bang importante? Alam na alam mo, stop acting. Binigyan siya ni Su Qingzhou ng puting tingin. Nahihiyang ngumiti si Ye Fan at sinagot ang telepono. Ate, anong problema? Tito, maswerte ka at nakabalik ka ng ligtas. Natatakot akong magkaroon ng kaguluhan sa Hongmeng na ito. Nanliit ang mga mata ni Ye Fan, ano ang nangyari kay Juyuan? Sa kasalukuyan, walang sinuman sa Hongmeng Universe. Maaaring malempasan si Xiao Wang. Ang maaaring maging dahilan ng walang magawa kay Xiao Wang ay kadalasang problema ni Juyuan. Eksakto, hindi ko masabi kaagad. Dapat pumunta si Uncle sa pasukan ng Juyuan upang tingnan, ngunit huwag masyadong lumapit sa pasukan. Hindi gaanong nagsalita si Ye Fan. Pagkababa ng telepono ay nagpaliwanag siya sa mga babae at agad na bumangon. Pagdating niya sa Hongmeng Universe, naramdaman ni Ye Fan ang hindi pangkaraniwang mataas na konsentrasyon ng yin chi mula sa malayo. Ang orihinal na pasukan sa Juyuan ay ganap na nabalot ng umaapaw na yin chi, at ito ay ganap na itim. Libo-libong milya ang layo, isang higanteng magic circle ang bumuo ng isang defensive shield na nagtatak sa yin chi sa loob. Ito ang engranding pormasayon na dating inilagay ni Ye Fan kay Ling Yue na namamahala sa pag-aayos, at binabantayan ito ng mga masters ng Hongmeng. Sa suporta ng malalaking mapagkukunan at pamumuhunan ng Hongmeng anuman ang gastos, matatag ang malaking pormasayon, at kontrolado ang yin chi. Hindi ko lang inaasahan na ang malaking hanay na ito ay madaling magamit. Tito, nandito ka na. Nagdala si Xiao Wang ng ilang matatandang Hongmeng at natagpuan si Ye Fan. Ilang araw na sa ganitong sitwasyon? Tanong ni Ye Fan. Bumalik sa Sword God, ika-7 araw na. Ang mga matatanda na unang nakatuklas ng paglawak ng crack dito ay nasugatan sa iba't ibang antas, magalang na sabi ni Zhou Hankong. Naramdaman ito ni Ye Fan at sinabing, ang konsentrasyon ng yin chi na ito ay hindi masyadong mataas, at hindi ito maihahambing sa mga layer sa ibaba ng Juyuan. Ngunit dahil umapaw na ang yin chi ng Juyuan, nangangahulugan ito na ang hukbo ng mga multo at hayop, nagmadali na itong lumabas ng Mingkuan, at patuloy na lumalapit sa pinakamataas na palapag. Lalong naging mahirap tingnan ang mga mukha ng matatanda. Lord Sword God, ano ang ibig mong sabihin, nabigo ang Dragon Lord at ang Demon Emperor na ipagtanggol? Mapait na ngumiti si Ye Fan, imposibleng ganap na ipagtanggol, kahit anong pilit mong pigilan ito, ang pagbagsak ng Fifth Tai ay kanilang sariling dahilan, at binaligtad din nila. Hindi. Kung hindi nila ito pinanghahawakan, ang lumalabas dito ay hindi yin chi, kundi mga Ghost King at Ghost Emperors na ilang beses, o kahit 100 beses na mas malakas kaysa sa iyo. Nagtanong si Zhou Hankong, kung gayon, ano ang susunod nating gagawin, ano ang dapat kong gawin? Bago ako hindi ganap na handa, maaari ko lamang subukan ang aking makakaya upang kontrolin ito, sabi ni Ye Fan. Kung gayon, dapat ba tayong magpadala ng mas maraming tao at gumamit ng higit pang mga mina ng kristal upang palakasin ang protection na pormasayon na ito? Kapag talagang bumagsak ang Juyuan, hindi ito magiging isang simpleng crack, ngunit mas maraming bitek ang lilito. Umiling si Ye Fan at sinabing, sa halip na iwasan ang yin chi na ito, maaari mo ring samantalahin ang katotohanan na ang yin chi ay hindi masyadong malakas, at subukang maging pamilyar dito at linangin ito. Nahulog. Bagamat naging matagumpay ang Chaos Antibody, nararamdaman ni Ye Fan na maaaring hindi ito sapat na oras para sa lahat ng pagbabakuna. At ang tunay na pagmaster ng yin chi ay mas epektibo kaysa sa inoculating antibodies. Kung tutusin, maraming malalakas na tao ang maaangat sa antas ng mga tunay na Diyos. Ang isang grupo ng mga matatanda ay may mapait na ekspresyon sa kanilang mga mukha, ang yin chi na ito ay masyadong mabangis, at lahat sila ay nagulat. Nang makita ito, direktang nag-teleport si Ye Fan sa malaking formation. Sa makapal na yin chi na iyon, malayang gumalaw si Ye Fan at nilamon ang mga bituin sa isang galaw. Ang pagsipsip ng espasyo ay nilamon ang napakalaking enerhiya ng yin, at ang presyon ng malaking pormasayon ay biglang bumaba ng 70% hanggang 80%. Ang grupong ito ng Hongmeng powerhouses ay nagulat nang makitang si Ye Fan ay talagang kayang kumilos sa ganoong, virulent, na enerhiya.
Tulad mo, lumaki din ako sa mundo, ngunit hanggat handa kang magtiis sa hirap, tiyak na makakaangkop ka sa iyong kakayahan. Kung mag-retreat man kayo, paano mabubuhay ang inyong mga anak at apo? Tanong ni Yefan. Nang marinig ito ng isang grupo ng matatanda, sila ay lubos na nahihiya. Itinuro sa akin ng Sword God, hihintayin ko ang kaayusan na ito at sisimulan kong linangin ang Yin Qi. Pagkatapos ng ilang paliwanag, binalak ni Yefan na bumalik. Sinabi ni Xiao Wang na may seryosong ekspresyon, Tito, maaari ka bang pumunta sa isang lugar na kasama ko? Tumango si Yefan nang makita niyang napakaseryoso niya. Agad na dumating ang dalawa sa isang tirahan ni Xiao Wang. Elegante sa looban, nagtanong si Yefan, Ate, ano ang masasabi ko? Natigilan si Yefan bago siya matapos magsalita. Dahil nalaman niyang humihikbi si Xiao Wang. Ito, hipag, anong problema? Hindi napigilan ni Yefan ang magtanong, ngunit nang matapos siyang magtanong, si Xiao Wang ay umiiyak na at niyakap ang sarili sa kanyang mga bisig. Walang pagpipilian si Yefan kundi buksan ang kanyang kamay at subukang huwag-hawakan ito. Tito, sinabi mo na ang Yin Qi ay kumalat ng ganito, Zizai. May nangyari ba sa kanya? Takot na takot ang asawa ko, natatakot ako na hindi ko na siya makikita. Sinabi ni Yefan sa kanyang puso na nami-miss mo si Jian Zizai, kaya huwag kang tumalon sa akin. Sister-in-law, hayaan mo muna, mag-usap tayo ng dahan-dahan kung may sasabihin ka, ngumiti si Yefan. Pero nilalamig ako, parang nilalamig ang puso ko. Niyakap siya ni Xiao Wang ng mas mahigpit, na parang gusto niyang humingi ng comfort. Napansin na ni Yefan na ang buong maliit na mundo ay walang kahit isang utusan, siya lang at si Xiao Wang. Sa oras na ito, kung iniunat niya ang kanyang mga braso upang yakapin siya at aaliwin siya ng ilang salita, kung gayon. Sa sandaling ito, nalaman ni Yefan na darating ang telepono para makipag-usap. Anghel. Binuhat ni Yefan ang tao sa sandaling makita niya ang taong paparating. Hindi naman kasi siya basta-basta iistorbohin ni Angel. Yefan, busy ka ba ngayon? Alam kong kababalik mo lang, at ayokong istorbohin ka, pero... Okay lang, hindi naman busy, anong pinagsasabi mo? Nagmamadaling sabi ni Yefan. Ako, may kakaiba akong tao dito. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Pwede ka bang pumunta at tingnan? Bulong ni Angel na mukhang nahihiya. Napangiwi si Yefan, kakaibang tao. Nakaramdam siya ng kaunting pagkabalisa sa kanyang puso, at mabilis na sumang-ayon, sige, pupunta ako ngayon, huwag ka munang kumilos sa iyong sarili. Diretso na tinulak ni Yefan si Xiao Wang palayo, Sister-in-law, papansinin ko ang iyong panlalamig, at ibibigay ko ito sa iyo sa susunod. Magdala ng ilang maiinit na sanggol, kailangan ko munang umalis ngayon. Pagkatapos magsalita, si Yefan ay direktang nag-teleport palayo anuman ang nalilitong ekspresyon ni Xiao Wang. Anghel, anong goblin? Ano ang mainit na sanggol? Galit na bamulong si Xiao Wang, habang si Yefan ay nagmamadaling pumunta sa simbahan kung saan tinutuluyan ni Angel. Ding, ding, ding. Paglabas niya ng simbahan, narinig ni Yefan ang tunog ng pait. Sa pintuan ng simbahan, isang lalaking nakasuot ng itim, mukhang maalikabok na tao, ang nakaupo sa isang bangko at nagpapait ng isang batong estatwa. Kabanata 3774 na liham ng paanyaya. Ang lalaki ay may gusot na buhok at isang pabago-bagong mukha na hindi pamilyar. Ngunit hindi man lang pinansin ni Yefan ang kanyang hitsura, sumulyap lamang sa inukit na rebeltong bato, at ang mukha ni Yefan ay nagulat. Ito ay isang Diyos na nakaupo sa isang malaking trono, walang paggalaw o ekspresyon, tahimik lamang na nakaupo. Ngunit gayunpaman, ang kamahalan na inihayag ng Diyos, ang aura ng isang malupit na tinatanaw ang mga karaniwang tao at nangingibabaw sa kalawakan, ay umiihip pa rin. Napakahusay na pamamaraan ng pag-ukit. Ito ay isang maliit na pahayag na sabihin na ito ay isang gawa ng sining na may kaluluwa. Walang hanggan. Nakilala ito ni Yefan. Ito ang dakilang emperador sa kalawakan na hinahabol niya ng karunungan at pagkatapos ay sumilip. Ang lalaking ito ay inukit ang Eternal Emperor. Pagkatapos ang kanyang pinagmulan. Mukhang hindi na ito maaaring maging mas halata. Yefan, nandito ka ba? Si Angela ay tumakbo palabas sa sandaling ito at tumingin sa iskultor na may medyo nahihiyang ekspresyon. Pagkatapos ng taong ito, araw-araw siyang nag-ukit dito. Kinausap ko siya, ngunit hindi siya sumasagot, ang pagkabalisa ni Angel. Ipasok ang singsing, direktang sabi ni Yefan. Saglit na natigilan si Angel, at pagkatapos ay alam niyang nasa panganib ang sitwasyon, at mabilis na pumasok sa Yantian Ring. Kailangan ba? Ibinuko ng lalaki ang kanyang bibig sa oras na ito, at sinabi sa mahinang boses, ito ay isang mabait na batang babae, wala akong dahilan upang saktan siya. Mabuti, masama. Kayong pitong walang hanggang anak, pakialam ba ninyo ito? Ngumisi si Yefan. Wala akong pakialam, ngunit dahil wala akong pakialam, wala akong interes na patayin ang mga taong ito. Hindi mamamatay si Angel, hindi ko siya hahayaang mamatay, sabi ni Yefan. Ang ganitong uri ng bagay. Hindi mo masasabi, ang hinaharap ay hindi tiyak, ngunit ang kanyang kapalaran, at ang kapalaran ng mundong ito, ay tiyak na mapapahamak. Malumanay na sabi ng lalaki, at pagkatapos ay maingat na pinagmasdan ang mga resulta ng pag-ukit, na may kasiyahan at pagkalasing sa kanyang mga mata. Ikaw ba ang kinabukasan? Nakarinig si Yefan ng ilang impormasyon.
Sa pagkakaalam niya, ang 7 walang hanggang anak ay kinabibilangan ng kinabukasan, nakaraan, katotohanan, kabataan, karunungan, katarungan at katapangan. Ang karunungan at katotohanan ay nakatagpo na noon pa man. Mula sa pananaw ng Rango, ang hinaharap at ang nakaraan ay dapat ang dalawang pinakamalakas sa 7 anak na lalaki. Kaya lang napakalaki ng walang hanggang pattern, at ang 7 anak ay nakakalat sa iba't ibang mundo. Tila na ang karunungan at katotohanan ay paulit-ulit na nabigo, o kahit pansamantalang inalis, ang hinaharap ay kailangang ipadala. Upang maging tumpak, ang kamalayan sa katawan na ito ay ako. Ang hinaharap. Nakangiting itinuro ng kinabukasan ang rebulto, sword. Diyos, ano ang palagay mo sa rebultong ito ng dakilang emperador? Walang komento, sabi ni Yefan. Tumango ang kinabukasan, nakapunta na ako sa hindi mabilang na mga mundo at natutunan ang mga kasanayan ng hindi mabilang na mga manggagawa upang mag-ukit ng pinakaperpektong estatwa ng emperador. Mula sa pananaw ng pag-ukit ng sining, ang aking gawa ay ang pinakamataas na tagumpay sa lahat ng universo. Yefan Squintang, pumunta ka rito para lang ipakita ang iyong walang hanggang rebulto ni Lao Su. Ngumiti si Future, hindi ba magandang bagay na hayaan kang pahalagahan ang lahat ng sining sa tuktok ng universo? Tapos na ako. Maaari kang gumawa ng hakbang, sabi ni Yefan. Baril. Ang hinaharap ay umiling, hindi ko pinlano na gawin ito sa iyo, ito ay walang kabuluhan. Oh, I figured it out. Dahil alam mong hindi mo ako matatalo, bakit pumunta dito? Bagay, tumawa ang hinaharap, hindi kita matatalo, dahil lang sa wala akong katawan na darating, kasama ang karunungan at katotohanan ng nakaraang pagkatalo, hindi sila gumamit ng tunay na kapangyarihan. At kapag hindi kami nakarating sa main body, hindi kami natatakot sa iyo, o kahit sa Demon Dragon King. It's just, hindi kailangan. Tumalon ang mga talukap ng mata ni Yefan, dahil sa tingin mo ay magugunaw na ang mundong ito, kaya maghintay ka lang. Matalino, tumayo si Future at matigas na sinabi, gusto kitang makausap sa pagkakataong ito. Wala akong masyadong oras, mas mabuting panatilihin mo itong maikli, sabi ni Yefan. Isuko mo ang mundong ito, diretsyong sabi ni Miko. Natawa si Yefan, matagal ka na, sabihin mo lang sa akin ito. Iniligtas ko ang sarili kong bayan, mga kababayan ko, hindi bagay sa iyo bilang isang tagalabas. Kahit na ikaw ay isang maliit na lahi ng tao, wala kang pakialam sa isang kolonya ng langgam. Wala itong pakialam kahit na ang isang ilog ay matuyo at mamatay. Bumantong hininga si Future, ang mundong ito ay isang patak lamang sa karagatan sa malawak na sansinukob. Isa lamang itong sibilisasyong tanso, at hindi ito dapat banggitin. So ano? At least buhay pa tayo. Hindi naman natin binalak na maghintay na lang mamatay ng ganito. Sabi ni Yefan. Humalaklak ang kinabukasan, naiintindihan ko ang iyong damdamin. Nakita ko ang napakaraming malalakas na tao tulad mo na ayaw sirain ang kanilang sariling sibilisasyon. Ngunit dapat mong malaman na ito ay hindi isang bagay na maaari mong pagpapasya, ang universo ay may universo. Ang mga tuntunin, tansong sibilisasyon, ay nakatakdang mapahamak. Mga panuntunan. Ang mga patakaran ay nilabag. Sinabi ni Yefan, dahil winasak ng Dragon Emperor ang 6 na reinkarnasyon at naantala ang pagkalipol ng mundo, ang mundong ito ay wala na sa orihinal nitong landas. Dahil maantala ng Demon Dragon Emperor ang pagkalipol ng mundo, bakit imposibleng gawing puno ng liwanag ang mundo at umiral magpakailanman? Dula sa hinaharap, hindi ko intensyon na kumbansihin ka na ang pagtatalo ay hindi magbabago sa hinaharap. At ang emperador ay hindi maaaring madaling manipulahin, alam na alam ko. Ngunit ang gusto kong sabihin sa iyo ay, ang pinakamakapangyarihang katulong ng Demon Dragon Emperor, ang Reyna ng Thousand Faces, ay nakatanggap na ng imbitasyon mula sa Temple of Origin. Sumimangot si Yefan, ang templong pinanggalingan. Card ng imbitasyon. Ano yun? Nakilala mo na ba ang tagahatol na nakasuot ng gintong maskara? Ang tagahatol. Ang tao ba ay mula sa pinagmulang templo? Tanong ni Yefan. Tanging ang pinakamakapangyarihang mandirigma, ang pinakamahusay na mga tagalikha, ang kwalipikadong imbitahan ng templo ng pinagmulan upang maging hukom sa itaas ng tagapangasiwa. Ang Reyna ng Thousand Faces ay nakatanggap ng liham ng paanyaya, na nangangahulugang sa templo ng pinagmulan, sa opinyon ng mga tagahatol, ang mundong ito ay dapat nakitapusan. Ang Demon Dragon Emperor ay talagang kamangha-mangha, ngunit pagkatapos ng lahat. Ito ay isang napakagandang fairy work sa mahabang kasaysayan ng universo. Bumantong hininga si Future at nakangiting sinabi, Sword God, mayroon kang walang katapusang mga posibilidad, at hindi na kailangang samahan ang mundong ito upang mapahamak. Kung handa kang maging kaibigan ng emperador, kahit na masira ang mundong ito, maaari mong isama ang iyong pamilya at mamuhay ng maayos. Siguro sa hinaharap, hindi ko pa alam kung maaari kang maging judge ng Temple of Origin. Nang makitang hindi tumugon si Yefan, nagpatuloy ang hinaharap, kung hindi ka naniniwala, maaari mong tanungin ang Reyna ng Thousand Faces. Kahit na silang dalawa, imposibleng labagin ang mga patakaran ng universo at ang kalooban ng templong pinagmulan. Sa isang creator na tulad mo na hindi pa talaga lumaki, maaari kang magbago. Pumunta ka sa kanyang hukom, pumunta sa kanyang templo. Pagkatapos magsalita sa hinaharap, direktang sinigawan siya ni Yefan. Bakit ako, Yefan, ay kailangang tumingin sa mga mata ng ibang tao para sa kung ano ang gusto kong gawin? Tayo lang ang makakapagpasya kung mabubuhay ang ating mundo o hindi.
Ang alam ko lang. Ang mga utang sa dugo ay binabayaran ng dugo. Hindi ko pa ito naiulat. Si Yefan ay sumambulat na may malakas na espiritual na kapangyarihan, at ang kaluluwa ng dragon ay nagkawatak-watik. Instant na kawalang hanggan. Kabanata 3775. Sino ito? Ang kapangyarihan ng oras ay biglang na-activate, at ang nakapalibot na espasyo, airflow, lahat, biglang nag-freeze. Hindi nilayon ni Yefan na bigyan ng pagkakataon ng kalaban na makatakas. Sa katunayan, ang lakas ng Seven Eternal Suns na dumating sa mundong ito ay hindi sapat para takasan ang kanyang kapangyarihan ng oras. Pag-awit ng kamatayan. Ang malaking anino ng espadang demonyo ang tumakip sa hinaharap, at maraming negatibong pag-atake sa isip ang maaaring magpahirap sa nakakulong na kaluluwa. Bagamat walang pagbabago sa pisikal na katawan ng lalaki, ang hinaharap na espiritual na katawan ay patuloy na nababaluktot at nahulog sa sakit ng buhay na mas masahol pa sa kamatayan. Sword God, babayaran mo ang iyong katangahan at katigasan ng ulo, Sa hinaharap, hindi niya nais na patuloy na magdusa ng gayong pagpapahirap, at sinubukang direktang hipan ang kanyang espiritual na katawan. Ngunit paano ito mabibigyan ni Yefan ng pagkakataong palayain ang kanyang sarili, at direktang pinasabog ito ng isang nakakasakit ng pusong kulog. Matapos ang pagkakawatak-watek, ang Burning Thunder ay tahimik, ngunit agad nitong pinatay ang hinaharap at ginawa itong hindi mabilang na mga espiritual na fragment upang mawala. Nang makitang pansamantalang neresolba ang hinaharap, palaging nararamdaman ni Yefan na may hindi tama. Tumingin siya sa Eternal Emperor statue sa tabi niya at kumunat ang noo. Maaari bang ipakita sa kanya ng taong ito ang sining ng iskultura? Sa sandaling ito, ang estatwa ng Eternal Emperor ay biglang naglabas ng isang napakagandang kulay na liwanag mula sa kanyang mga mata. Hindi maganda. Biglang may napagtanto si Yefan, at inihagis ang kanyang espada patungo sa sculpture na bato ng mas mabilis kaysa sa kidlat. Ngunit ang larawang inukit sa bato ay natipon ang lahat ng mga durog na espiritual na katawan sa paligid, at isang makinang na sinag ng liwanag ang bumaril diretso sa kalangitan. Nang mapunta ang sword intent ni Yefan sa inukit na bato, nabuo na ang sinag ng liwanag. Isang puwersa na ibang-iba ang ranggo mula sa dati, sa pilitang nakatiis sa layunin ng espada ni Yefan. Sword God, gaya ng sinabi ko, sa iyong lakas, wala itong dapat katakutan. Ang tinig ng hinaharap ay puno ng pagmamataas at paghamak. Magkikita tayong muli. Kasabay ng pagbagsak ng boses, ang kinabukasan ay na-teleport palayo sa mundong ito. Nawalan ng proteksyon ang estatwa ng bato at nabasag sa isang tumpok ng alikabok, na nakakalat sa hangin. Mahigpit na kinuyam ni Yefan ang kanyang mga kamao. Ngayon pa lang, dapat ay hiniram niya ang rebulto ng Eternal Emperor para maipadala sandali ang bakas ng kapangyarihan ng Eternal Emperor na dumating sa mundong ito. Ito ay tulad ng mga Diyos at Buddha ng mga Diyos, na ipinakita sa pamamagitan ng mga estatwa ng mga Diyos at Buddha. Tila alam na nito nang maaga na lilipat ito pabalik kaya't inihanda muna nito ang estatwa. Kahit na ang ganitong paraan ay ginamit ng isang beses, mag-iingat si Yefan. Ngunit napagtanto din nito si Yefan ang isang bagay malayo pa rin siya sa kawalang hanggan. Kahit na ito ay isang banal na imahe, wala kang magagawa tungkol dito. Ito ay hindi isang problema sa antas ng enerhiya, ngunit isang problema ng kaharian. Kung hindi mo maabot ang antas ng tunay na lumikha, hindi mo magagawang makipagbuno sa kawalang hanggan. Nag-isip sandali si Yefan bago pinakawalan si Angel. Gaya ng sinabi ng hinaharap, napagpasyahan nilang mawawasak ang mundo, at hindi nila sinasadyang patayin ang mga tao sa paligid ni Yefan. Sa kanilang mga mata, ito ay isang maliit na bagay, kaya hindi nanganganib si Angel. Pagkatapos magpaalam ni Yefan kay Angel, bumalik siya sa bahay at ipinaliwanag ang sitwasyon sa mga babae. Sa ibaba ng Juyuan, natatakot ako na hindi ito magtatagal. Subukan natin ang lahat ng ating makakaya upang ma-inoculate ang Chaos Antibody. Para sa Seven Eternal Suns, ang layunin ay ang Emperor species ng mundong ito. Mag-ingat ang mga ninuno ni Tianquo at ng iba pa. Sinabi rin ni Yefan ngayon. Anuman ang lahat, ang may-ari ng Emperador species ay hindi masunurin makinig sa kanyang mga kaayusan. Asawa, paano mo naiintindihan ang misteryo ng pagbubukas ng langit? Nag-aalalang tanong ni Su Qingzhou. Ito ang sasabihin ko sa iyo ngayon. Tungkol sa Katian, pinag-isipan ko ito ng matagal noong nasa East Emperor Market ako. Umiling si Yefan, sa totoo lang, malamang na naiintindihan ko ang 80 hanggang 70% ng pamamaraang iyon, ngunit ito ay isang maikling paghinga, at may ilang mga punto na hindi ko maintindihan. Ngunit ako ay umaatres, at wala akong inspirasyon, at madaling pumunta sa isang dead end. Kaya plano kong maglibot bago lumabas ang hukbo ng Underworld para makita kung makakagawa ako ng pagbabago. Harvest. Sa panahong ito, ang Human Alliance at ang iba't ibang bagay ni Hongmeng, guguluhin kita para bantayan ako. Medyo naiintindihan ng mga kababaihan, pagkatapos ng lahat, ang sekreto ng pagbubukas ng langit ay ang huling pag-asa. Kailangan ni Yefan ng nakaka-relax na kapaligiran para makapag-concentrate sa pag-unawa. Anak, sapat na ang ginawa mo, huwag ka nang mabigatan, magpahinga ka lang at mamasyal. Sa bahay, huwag kang mag-alala, nalagpasan natin ang lahat ng unos, ayos lang, ngumiti si Niuyo at tinapik si Yefan. Balikat. Naantig si Yefan, tumanggo at nakangiting sinabi, mula sa lupa, hanggang sa katapusan ng ikalimang mundo, ang aming pamilya, ang mga araw ng katatagan ay masyadong maikli.
Sana, ito na ang aming huling labanan. Ang boring naman, di ba masaya lang ang buhay kapag may challenges? Sabi ni Xiao Ziner. Ate, nagsasalita ka na naman, nakangiting ngumiti si Du Yuner. Sa pagkakataong ito sinusuportahan ko si Ziner, walang paraan, hayaan mo na lang, sabi ni Feng Qinglan. Nakaramdam si Ye Fan ng labis na ginhawa nang makita niya ang enerhiya sa mga mukha ng mga babae. Tuan-tuan, Tai, pasensya na, kakabalik ko lang at lalabas na naman ako. Ang galing mo sa bahay. Hinawakan ni Ye Fan ang ulo ng kanyang anak. Sa pagkakataong ito, napakahusay ng pag-uugali ni Tuan Chuan, hawak ang matabang tigre at tumango. Alam ko, may darating na mga kontrabida, at gusto ni Itay na protektahan ang lahat. Ngumiti si Ye Fan at tumingin kay Su Qingzhou na may ngiti, maganda ang edukasyon. Si Qinger ang gumawa ng mahusay na trabaho. Tumingin si Su Qingzhou kay Gu Qing sa likod niya. Nahihiyang ngumiti si Gu Qing, ito lang ang magagawa ng isang katulong. Masayang tumango si Ye Fan, pagkatapos ay nagpaalam sa kanyang pamilya at kasintahan, at bahagyang nag-teleport. Bagamat matagal na siyang tumatakbo, palagi siyang pagod o may mabigat na pasanin sa kanyang katawan. Kung pag-uusapan, halos hindi na siya nabuhay ng tunay na paglalakbay sa mga bundok at tubig at sa kalawakan. Sa pagkakataong ito, gusto niyang magpahinga at tingnang mabuti ang mundong ito, ang mundong gusto niyang panatilihin. Kasabay nito, isang araw pagkaalis ni Ye Fan. Si Su Qingzhou ay nasa opisina, pinangangasiwaan ang pagbabakuna ng Chaos Antibodies. Nang tatawagan na sana niya ang mga tao sa ibaba para ipahayag ang isang bagay, bumukas ang pinto ng opisina. Isang kakaibang nasa katanghaliang gulang na monghe ang pumasok na may ngiti sa kanyang mukha. Sino ang nagpapasok sa iyo? Sumimangot si Su Qingzhou. Nakaramdam siya ng kaunting pagkabalisa sa kanyang puso, dahil hindi lahat ay madaling makapasok sa kanyang opisina. May Gu Qing sa labas, at si Jiang ay nagbabantay sa labas. Kung may mga estranghero, hindi sila mapapansin. Ang tanging posibilidad na makapasok ang taong ito ay si Jiang. Sila ay ganap na walang kapangyarihan upang bantayan laban. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay ngumiti nang hindi nagsasalita, ngunit tumingin kay Su Qingzhou ng napaka-intriga. Si Su Qingzhou ay hindi kilalang tinatitigan. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang hitsura ay madaling makaakit ng maraming pansin. Ngunit ang problema, ang lalaking ito, mukhang hindi interesado sa kanyang hitsura, ngunit tumitingin sa ibang bagay. Who the hell are you? Ang mga mata ni Su Qingzhou ay nagpakita ng hitsura ng pagbabantay. Chapter 3776 na ayokong aminin. Ang karunungan ay hindi mali, ikaw ay talagang espesyal. Nang sabihin ng lalaki ang mga salitang ito, ang mukha ni Su Qingzhou ay agad na naging solemn na. Ikaw ang Eternal Seven. Hindi ito itinanggi ng tao, kahapon lang, nakilala ko lang ang Diyos ng Espada, at hindi siya masyadong pala kaibigan sa akin. Ang kinabukasan. Sabi ni Su Qingzhou na nakakunot ang noo, walang ganoon dito. Eternal Statue, hindi ka natatakot, tatawagan ko ang asawa ko. Napangiti si Future, not to mention, hindi talaga ako kayang patayin ng Sword God, dapat alam na ng matalinong tulad mo na wala akong masamang intensyon sa iyo. Wala kang panganib. Kaya, tiyak na makikinig si Miss Su sa aking sasabihin, at pagkatapos ay mag-isip kung paano ako haharapin, di ba? Walang panganib, naniniwala ako, ngunit kung hindi ito malisyoso, maaaring hindi, Su Qing's No Road. Umiling si Future, hindi lang walang mali siya, nandito pa ako para tulungan ka, at maging ang pamilya mo. Oh, so, gusto mong tulungan kaming iligtas itong tansong sibilisasyon? Tanong ni Su Qingzhou. Miss Su, sa palagay ko, ang pinakakailangan mong alalahanin ngayon ay hindi itong tansong mundo. Pinaikit ni Su Qingzhou ang kanyang mga mata at kinuyam ang kanyang mga kamay ng walang malay. Umupo sa sofa ang kinabukasan na si She Shiren, huwag mong itago, huwag kalimutan, nakikita ko ang hinaharap. Bagamat napaka-espesyal ng iyong kapalaran, hindi ito mapaghihiwalay. Natahimik si Su Qingzhou. Miss Su, biglang naging mahina ang tono ni Future, nauubusan ka na ng oras. Kung tutuusin, malapit nang masira ang sibilisasyon, kaya natural na wala akong maraming oras, sabi ni Su Qingzhou. Sa harap ko, huwag mong itago. Ang puting buhok sa ulo mo ang pinakamagandang patunay na na-overdraw mo ang iyong lakas. Namilog ang mga mata ni Su Qingzhou, at huminga siya ng malalim. Nag-speculate ka lang, not to mention. Kahit totoo, mag-iisip ako ng paraan. Ang future side, alam mo ba kung bakit ang iyong destiny, ay umuubos ng iyong buhay? Dahil hindi sapat ang aking cultivation base, sabi ni Su Qingzhou. Ito ay resulta lamang ng iyong sariling mga pagpapalagay. Sa katunayan, kung ang cultivation base ay hindi sapat, ikaw ay mahuhulog sa isang pagkawala ng malay, at tiyak na hindi mag-overdraw sa hinaharap na buhay. Tulad ng paraan ng pagpapalakas na ginamit ng Sword God, kung ang cultivation base ay hindi sapat, ay mabilis lang mapapagod, at hindi mamamatay. Sa huling pagsusuri, ito ay dahil ang kapangyarihang ginagamit mo ngayon ay hindi mo talaga pag-aari, o hindi mo pa talaga ito pinagkadalubhasaan. Sinabi ni Future na may malalim na kahulugan, sinupil mo ang iyong tunay na kapangyarihan. Alam mo ba? Ang mga mata ni Su Qingzhou ay nagpakita ng dampi ng pagkagulat, na parang may iniisip. Smart, mukhang nahulaan mo na. Tumango si Future, oo, ang iyong kapangyarihan
ay hindi isang ordinaryong malalim na katotohanan, ito ang tinatawag mong batas, magical skill. Ang kapangyarihan ng tadhana ay nagmumula sa binhi ng emperador sa iyong katawan. Nang inag ang malambot na katawan ni Su Qingzhou, sabi mo, "Ginagamit ko ang kapangyarihan ng isang emperador." Pinagpag ni Mirai ang kanyang daliri, "Oo, hindi tama. Ikaw ang destiny ng emperador ay talagang kapangyarihan ng emperador, ngunit ito ay bahagi lamang ng kapangyarihan ng iyong emperador species. Tanging kapag tunay mong nagising ang emperor species maaari mong gamitin ang perpektong kapangyarihan ng emperador. Ngunit, tiyak na dahil hindi ka nagising, ngunit puwersahang ginamit ang kapangyarihan ng isang emperador. Kailangan mong magbayad ng masakit na halaga. Ito lang ang panig mo, walang pakialam na sabi ni Su Qingzhou. Hindi nagmamadali sa hinaharap, maluwag niyang sinabi, "Miss Su, pareho tayo ng uri, at interesado ako sa iyong karanasan. Bago ako dumating dito, nagsaliksik ako. Ginampanan mo ang isang mahalagang papel sa maraming mahahalagang laban, at maging sa proseso ng pakikitungo sa ating Eternal Seven Sons. Ito ay walang iba kundi ang pinakamalakas na utak ng Sword God. Points, kung wala ka, ang Sword God ay Sword God pa rin, ngunit ang sibilisasyong ito ay maaaring nawasak na. Dahil sa iyong kontrol sa hinaharap, naiwasan mo ang pinakamataas na nasawi, at nagligtas ng mas maraming buhay sa mundo, at hindi mo hahayaang mabilis na lumawak ang underworld." Ang tanong ni Future sa malalim na tono, isipin mo ang iyong sarili. Aling magic skill, aling batas, ang makakamit nitong mga tagumpay mo? Ang kapangyarihan lang ng isang emperador ang makakagawa nito. Naiintindihan mo ba? Saglit na nag-isip si Su Qingzhou, pagkatapos ay sumimangot, "Kahit na tama ka, kung gayon dahil magagamit ko ito, bakit hindi ako nagising?" Ang sagot, hindi mo ba naiisip ang sarili mo? Pinag-isipan mo na, pero ayaw mong aminin. Ang kinabukasan ay naglalaro sa panlasa. Inilayo ni Su Qingzhou ang kanyang ulo, kinagat ang kanyang mga labi at walang sinabi. "Miss Su, masyado kang nagmamalasakit sa Sword God. Sa puntong ito, kamukha mo ang Queen of Thousand Faces. Hindi kailanman binalak ng Queen of Thousand Faces na gisingin ang Emperor dahil gusto lang niyang tulungan ang Demon Dragon King. Ngunit siya mismo ay isang bruha sa kailaliman, at ang mas mababang limitasyon ay sapat na, kaya hindi mo kailangan ang kapangyarihan ng emperador. Ngunit iba ka, kahit na may kadugo kang Xuanming, hindi ito sapat. Upang tulungan ang Diyos ng Espada, pilit mong binuksan ang isang bahagi ng kapangyarihan ng emperador. Ngunit imposible para sa isang emperador na tulungan ang isa pang emperador ng buong puso. Hanggat itinuturing mong mas mahalaga ang Diyos ng Espada kaysa sa iyong sarili, hinding-hindi mo magagawang gisingin ang emperador." Napabuntong hininga si Future, sayang, hindi dapat malaman ng Diyos ng Espada kung magkano ang ibinayad mo para sa kanya. Kinakabahang tumayo si Su Qingzhou, "Ito lang ang hinuha mo. Hindi maniniwala ang asawa ko sa kalokohan mo. Nag-aalala ka, sasabihin ko kay Jian God." Umiling ang kinabukasan at bumantong hininga, "Talagang nakakaantig, mamamatay ka, at nag-aalala ka pa rin na ang Diyos ng Espada ay malungkot." Namula ang mga mata ni Su Qingzhou, at kinagat niya ang kanyang mga pilak ng ngipin, "Kung hindi dahil sa kanya, matagal na akong namatay, hanggang kailan ako mabubuhay? Hindi mahalaga, ang mahalaga ay hindi ako nagsisisi sa aking pinili. Ngunit kung si Sword God ang pipili, sa tingin mo ba ay gugustuhin kanyang mabuhay, o maghintay na mamatay?" Tinanong ang hinaharap. Malinaw na alam mo kung paano siya pipiliin. Kinabahan si Su Qingzhou. Ngumiti ang kinabukasan, "Huwag kang matuwa, sabi ko, nandito ako para tulungan ka." "Paano makakatulong? Nakalimutan mo na ba kung sino tayo? Hanggat nagkukubli ka sa kataas-taasang kataas-taasan, maaari kang magkaroon ng buhay na walang hanggan." Pagmamalaki ng hinaharap. "Hayaan mo akong pumunta sa eternity. Natatakot ako na hindi ako ipadala sa kamatayan, tama?" Ngumisi si Su Qingzhou, "Hinahanap mo ang Emperor Sid, para sa iba't ibang mundo nito, hindi ba gusto mong hukayin ang Emperor Sid sa loob ko? Hindi tayo magiging tama. Nagsimula ang Emperor Sid sa katawan mo. Bakit? Dalawang dahilan. Itinuro ni Future ang katawan ni Su Qingzhou, "Ang dalawang walang salita na libro sa iyong katawan ay nagpapahirap sa amin na kunin ang binhi ng emperador. Sa karagdagan, ikaw ang pag-ibig ng Sword God, kahit na ang mundo ay mapahamak, ang Emperor Sword ay talagang isang hindi matatag na kadahilanan." Lihim itong sinuri ni Su Qingzhou, at nagtanong, "Kung gayon, bakit mo ako tinutulungan? Natural na kumikita ito. Ngunit masisiguro kung hindi ka sasaktan ng Supreme, at kahit na makipagtulungan ka ng maayos, hindi namin gagawing mahirap para sa Sword God, ang tinutukso sa hinaharap, isipin mo na lang, magkakaroon ka ng walang katapusang buhay at magiging kapareha ng pinakamalakas na emperador sa buong universo. Hindi kailangang pagsisihan ng Sword God ang iyong buong buhay dahil sa iyong kamatayan. Maaari pa rin kayong magkasama magpakailanman." Ngumisi si Su Qingzhou, "Napakaganda nito, kaya hindi ko na kailangang bayaran ang presyo. Ang presyo ay natural doon, ngunit kung ikukumpara sa iyong kamatayan, ano ito? Kung mamamatay ka, ang Diyos ng Espada ay hindi. Ang pagiging martir, pagkatapos ng lahat, mayroon siyang ibang mga pinagkakatiwalaan, pamilya at mga anak. At ikaw? Sa totoo lang, nagmamalasakit ka ba sa mundong ito, sa sibilisasyong ito? Ano ang pakialam mo? Hindi ba nag-iisa ang Sword God? Are you willing to hand over the man you love to another woman? You die alone.
Nang marinig ang mga salitang ito, ibinaba ni Su Qingzhou ang kanyang ulo at nanatiling tahimik ng mahabang panahon. Kabanata 3777 Ano ang punto? Nang makitang hindi gumagalaw si Su Qingzhou, at hindi siya nagmamadali sa hinaharap, umupo na lang siya sa tabi niya. Pagkaraan ng mahabang panahon, itinaas ni Su Qingzhou ang kanyang ulo at nagtanong, ang presyo, na sinasabi mo ay hindi para makalimutan ko ang aking asawa, para magising ko ang binhi ng emperador. Masyado kang mag-isip, hindi mangyayari, nakangiting sabi ni Miko, ang mga alaala mo at ng Sword God ay unti-unti, hindi na kailangang kalimutan. Kung gayon paano? Ang tanging bagay na kailangang alisin ay ang pag-ibig, sabi ni Miko. Pag-ibig. Umiling si Future at sinabing, ang pag-ibig ay isang pisyolohikal na pagpapakita na karaniwan sa mga mababang lahi at paminsan-minsan ay lumilitaw sa mas matataas na lahi. Kung tungkol sa mga tao, dahil sa dopamine, norepinephrine, serotonin, at phenylethylamine ang paghihintay ng mga hormone ay hindi mo kontrolado. Ang dahilan nito ay ang iyong lahi ay napakahina, at kailangan mong umasa sa damdaming ito upang makamit ang layunin ng patuloy na pagpaparami. Ngunit pagkatapos mong magsanay, ang iyong lakas ay maihahambing sa mas mataas na karera, kaya dapat mong matutunan na umalis sa kontrol ng mga hormone. Sumimangot si Su Qingzhou, hindi ko na siya mahal. Kung gayon, ano ang silbi ng ginagawa ko ang lahat ng ito? Tanong ni Future, kung talagang aalis ka ng ganito. Ano ang punto ng iyong buhay? Ang paggawa ng damit pangkasal para sa ibang babae. O ang pagiging taong iyon, isang masakit at panghihinayang alaala. Mahigpit na kinuyam ni Su Qingzhou ang kanyang mga kamay at muling tumahimik. Siyempre, hindi ito sapilitang pagbebenta. Kung ayaw ni Miss Su, kalayaan mo ito. Hinding-hindi ipapahiya ng Supremo ang bagay na hinahangaan nito. Sa totoo lang, dapat ay magkaroon siya ng magandang relasyon sa Sword God, ngunit ang kanyang temper ay talagang sobrang irritable. Ngumiti si Future at tumayo at sinabing, maaari mong pag-isipan ito ng dahan-dahan, kahit na ang oras ay tumatakbo, ngunit ito ay sapat na para sa iyo. Kapag naisip mo, hindi mo na ako kailangang kontaken, natural na babalik ako. Nang matapos magsalita si Future, tumalikod siya at lumabas ng pinto ng opisina. Sakto, pumasok si Guqing na may dalang kaldero ng bagong timplang Linghua tea. Nang makita ang hindi pamilyar na hinaharap, puno ng pagdududa ang mukha ni Guqing. Sino ka? Bakit ka nasa opisina ni Madam? Kung si Su Qingzhou ay hindi pa umupo, si Guqing ay nag-alarm. Miss Gu, kaibigan ako ni Miss Su, huwag kang kabahan, sabi ni Miko na may mahinang ngiti. Kaibigan? Tanong ni Guqing kay Su Qingzhou. Napabuntong hininga si Su Qingzhou at tumango. Bagamat naisip ni Guqing na kakaiba ito, hindi na siya naglakas loob na magtanong pa, kaya't sinabi na lang niya na, dahan-daang maglakad. Sa pagbabalik tanaw sa hinaharap, nagpaalam siyang muli kay Su Qingzhou, at dahan-daang naglakad palayo. Princess, okay ka lang? Ibinaba ni Guqing ang teapot at maingat na nagtanong. Hinaplos ni Su Qingzhou ang kanyang noo, Shinger, kailangan kong mag-isip ng isang bagay ng tahimik, dalhin ang mga dokumento sa kaliwa ko kina Yaoying at Zimo, at tulungan akong harapin ito. Oo, prinsesa, sabi ni Gugu. Iniligpit ni Qing ang mga dokumento at malungkot na sinabi, mukhang pagod na pagod ka kamakailan. Teapot at maingat na nagtanong. Hinaplos ni Su Qingzhou ang kanyang noo, Shinger, kailangan kong mag-isip ng isang bagay ng tahimik, dalhin ang mga dokumento sa kaliwa ko kina Yaoying at Zimo, at tulungan akong harapin ito. Oo, prinsesa, sabi ni Gugu. Iniligpit ni Qing ang mga dokumento at malungkot na sinabi, mukhang pagod na pagod ka kamakailan. Bagamat alam mong magiging maayos ang iyong katawan, ang iyong psikolohikal na pasanin ay maaaring mas masakit kaysa sa iyong katawan. Prinsesa, baka gusto mo talagang mag-relax. Sa kritikal na sandali na ito, hindi ka mapapagod. Pilit na ngumiti si Su Qingzhou, I see, you can go. Pagkatapos lumabas ni Guqing, kinuha niya ang tasa ng tsaa at hinaypa ng init. Nang malapit na siyang uminom, tumulo ang isang patak ng yinhong sa tasa ng tsaa, na nagkulayan ng nakakasilaw na eskarlata. Nagmamadaling tinakpan ni Su Qingzhou ang kanyang ilong gamit ang kanyang mga kamay, at kumuha ng ilang tabletas para inumin. Sa pagtingin sa tsaa na hindi na maiinom, ang mga mata ni Su Qingzhou ay puno ng hindi mabilang na komplikadong pag-iisip. Flood, isang maaraw na lungsod sa baybayin sa lugar ng dating Odin Empire. Ngayon, salamat sa teknikal na suporta ng Cloud Technology Group, ang teknolohiya ng buong sinaunang larangan ay sumulong ng mabilis. Karamihan sa mga lungsod ay lumilipad ng mga makina, lahat ng uri ng mga suspendidong isla, at libo-libong matataas na gusali sa kalangitan. Tanging ang gayong maliit na bayan ay nananatili pa rin ang isang bakas ng pagiging simple. Boss, kalahating araw na nagnanakaw si Fusheng, bakit hindi mo dalhin ang hipag mo, hindi bagay na tamad kang mag-isa. Sa labas ng beach villa, sa isang pribadong bar, ginawa ni Exilin Yuan si Fan ng isang tasa ng Long Island iced tea. Kayong mga matatandang lalaki, hindi ba ninyo iniwan ang inyong mga asawa at mga anak dito para magbakasyon? Ako ba ang tinatanong ninyo? Si Fan ay humigop ng cocktail at nakilala ang lahat ng uri ng tao, ngunit siya ang pinaka-relax kasama ang ilang matatandang kapatid. Komportable. Boss, ang aming mga miyembro ng pamilya ay hindi may hahambing sa iyo. Ang mga sister-in-law ay mga idolo na ngayon ng Human Alliance.
At saka, nandito kami para manirahan sa isang grupo, hindi para magbakasyon. Leviathan shirtless, nakaupo sa tabi. Retirement. Ano ang gagawin mo kapag namatay ka? Nakangiting sabi ni Yefan, kung hindi ka naglilinang ng mabuti, pumunta ka at tulungan mo ako, at mag-enjoy ka. Bagay ka talaga. Mayroon din siyang intensyon na patayin ang kaaway, ngunit ang kanyang kakayahan ay limitado. Ngumisi si Leviathan. Limited qualifications. Halika, kahit si Yinging at ang iba pa ay nalampasan ka na mula sa simula. Tinatamad ka lang, nakangiting saway ni Yefan. Napabuntong hininga si Exi Lin Yuan, ang mga tao ay hindi maaaring huminto. Kung sinunod mo ang amo na lumabas sa ligaw, baka ngayon ay maabot natin ang antas. Gayunpaman, pagkatapos na tayo ay malaya, mawawala ang espiritu na iyon, isipin muli. Mahirap talagang banggitin. Si Asmodeus, na may suot na hoodie na ito, ay nagsabi ng may malalim na ekspresyon, "Boss, hindi ba napakaganda ng sitwasyon?" Noong huling nakausap ko si Chur, sinabi niya na ito na ang huling sandali. Oo, sa kritikal na sandaling ito, boss, pumupunta ka pa rin upang makita ang ilan sa aming mga matatandang kapatid, ito na ba ang huling palm? Tanong ni Azazel na nakakunot ang noo. Ibinaba ni Yefan ang kanyang ulo at ngumiti, sa totoo lang, maaaring ito na talaga ang huling pagkakataon. Hindi ako sigurado kung ano ang susunod na mangyayari. Pero this time, iniisip ko lang kayo, at gumagala-gala lang ako. Iniligtas ang sunod-sunod na mundo, ngunit sa pagbabalik tanaw, wala akong panahon para pahalagahan ito. Sayang hindi ba? Ilang matatandang lalaki ang ngumiti at tumango. Ikaw ba ay Panginoong Sword God? Biglang tumakbo papunta sa dalampasigan ang isang lalaki, isang babae, at dalawang sirena. Sa panahon ngayon, dahil mapayapa ang prehistoric na mundo at magkakasuwato ang lahat ng mga grupong etniko, ang mga Julie ay nabuhay ng mapayapa sa mga tao. Dama-dami na rin ang mga mermen sa tabi ng dagat, at maraming mermen ang nanirahan sa maliit na bayang ito. Kilala mo ba ako? Nakangiting tanong ni Yefan. Ang dalawang batang ito ay napakabata, ngunit may mga estatwa niya sa buong Honghuang, kaya hindi nakakagulat. Sword God talaga yan. Ang galing. Sasabihin ko. Lolo't lola ko. Si nanay at tatay ay tiyak na magiging masaya. Napatulala si Yefan sa likod ng kanyang ulo, ano ang sitwasyon, kailangan mo pang mag-organisa ng isang grupo para bisitahin. Boss, kilala mo ba kung sino ang mga lolo't lola ng dalawang batang iyon? Tanong ni Exi Lin Yuan. Sino ito? Limestone at Berdeng Algae. Biglang naalala ni Yefan at natawa, pareho silang may mga apo. Noon sa Tribong Merman, gusto ko rin silang magkaroon ng maraming sanggol, talagang masunurin sila. Kami ay lumipat din dito, at pagkatapos lamang namin makipag-ugnayan sa tribo ng Merman ay nalaman namin na sila ay nanirahan dito, sabi ni Asmodeus. Boss, kung hindi dahil sa iyo, wala ang dalawang batang iyon, kahit ang kanilang mga magulang, sabi ni Azazel. Tumitig si Yefan saglit, pagkatapos ay tumingin sa cute na likod ng dalawa na tumatakbo palayo, at nakangiting alam. Boss, saan ka susunod na mamili? Hindi tayo makakalaban sa underworld, pero magaling kaming samahan ka sa paglibot sa mga bundok at tubig, natatawang sabi ni Leviathan. Ngumisi si Yefan, kalimutan mo na ito, kasama kayo, nahihirapan pa rin ako. Problema. Sinabi ni Exi Lin Yuan, kung sasabihin mo yan, alam ko kung saan ka pupunta. Kabanata 3778 Alin sa kamahalan. Nagtaas ng kilay si Yefan at sinabing, ikaw ba ang bulate sa tiyan ko? Masasabi ko sa iyo na lalaki ang hinahanap ko, hindi babae. Natigilan si Exi Lin Yuan, boss, nagbago ka na ba? Mukhang hindi ito ang iyong estilo. Haha, I think it is all over the world ang eyeliner ni Hipag, at si boss ay walang dare na gumawa ng masama diba? Tumawa si Leviathan. Medyo natahimik si Yefan sa mga matandang kapatid na ito, tila walang kwentang ipaliwanag. Noong gabing iyon, nakita ni Yefan ang Berdeng Algae at ang mag-asawang Limestone pagkatapos ng mahabang pagkawala, at lumahok sa siga ng mga merpeople. Sa pagbabalik tanaw sa simula, kung hindi dahil sa ritmo ng merpeople, baka hindi ko mahubog ang kaluluwa na may layuning espada. At ang layunin ng likidong espada na hubugin ang espiritu, hanggang ngayon, ay napakahalaga. Lord Sword God, maswerte kaming makita kang muli. Patay na ang aming mag-asawa. Oo, kung wala ka, hindi kami magkakaroon ng magandang buhay ngayon. Isasama namin ang buong pamilya at igagalang ka. Green Algae at Limestone Belt, dumating ang buong pamilya, bata at matanda, para mag-toast. Ang dating batang babae at lalaki ay may halatang bakas ng panahon. Kung wala ang pag-awit ng iyong sirena, maaaring wala ako ngayon, at dapat din akong magpasalamat sa iyo, taos-pusong sabi ni Yefan. Nang makita ang mga sirena na ito na kumakanta at sumasayaw, si Yefan ay nakaramdam ng pasasalamat mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Pagkaraan ng isang gabi, nagpaalam si Yefan sa ilang matandang kapatid at pumunta sa lungsod ng kawalang kasalanan. Ang dating lungsod ng kamatayan ay naging isang maunlad na metropolis dahil sa superior nitong lokasyong geographical at mayaman sa kasaysayan. Bilang isang lungsod ng malayang kalakalan, ang komersyo dito ay lubos na umunlad, at ang mga mangangalakal ng lahat ng mga pangkat etniko ay patuloy na naruroon.
Nawala ang kamalayan ni Ye Fan, at pagkatapos mahanap ang locus yung pupuntahan niya, diretsyo niya itong ni-teleport. Isang matayog na skyscraper sa pinakasentro ng City of Innocence, sa isang malaki at maluwag na opisina. Pumasok ang isang gwapong lalaki na mahaba ang buhok kasama ang dalawang magandang babaeng katulong. Lord City Lord, magsisimula na ang afternoon meeting, kailangan mong i-proseso ang dalawang dokumentong ito bago iyon, sabi ko kung pwede mo akong makahinga, mapapagod din ang mga magsasaka. Naiintindihan mo ba? Sa sandaling matapos magsalita ang gwapong lalaki, nakita niya si Ye Fan na nakaupo sa opisina. Nakangiting sabi ni Ye Fan, Panginoon ng lungsod, abala ka ba sa opisyal na negosyo? Ikaw bata, bakit? Natigilan ang may-ari ng lungsod. Sino? How bold? How dare you? Pumasok sa opisina ng Panginoon ng lungsod. Huwag kang bumangon kaagad. Gumagawa ka ng krimen. Tumahimik kayong dalawa. Hinarang ng City Lord ang dalawang katulong. Sabihin mo, kanselado ang pulong sa hapon, hindi. Kakanselahin ang susunod na gawain. Huwag mo akong pakialaman sa malalaking bagay. Panginoon ng lungsod. Ikaw paano mo mapabayaan ang iyong mga tungkulin? Oo, ang business meeting sa hapon ay napakahalaga, oo. Bago sila makatapos ng pagsasalita, seryosong sinabi ng Panginoon ng lungsod, malaking bagay, mahalaga bang aliwin ang Diyos ng Espada? Ang Diyos ng Espada, anong Diyos ng Espada? Bakit, marami pa bang sword gods? Ang dalawang babaeng katulong ay natigilan saglit, at pagkatapos ay tiningnan ng mabuti ang hitsura ni Ye Fan. Biglang, sa mga aklat-aralin mula pagkabata, ang maladyos na mga karakter ay nag-overlap. Sword God. Ang mga dokumento sa kamay ng babaeng katulong ay biglang nahulog sa lupa. Hindi alam ni Ye Fan kung tatawa ba siya o iiyak, bakit, nakakatakot ako. Nakikita mo akong takot na takot. Hindi. Hindi ko lang inaasahan na makikita-kita. Palagi kong naririnig na kilala ng Panginoon ng lungsod ang Diyos ng Espada, at iniisip na nagyayabang lang ang Panginoon ng lungsod. Hindi napigilan ni Ye Fan na matawa, Liu Qinghao, iyong Panginoon ng lungsod, ang iyong imahe ay hindi masyadong maganda. Pinagalitan din ni Liu Qinghao, sino siya na nagsabing nagyayabang si Lao Zi. Ang isang grupo ng mga inapo ay talagang hindi malaki o maliit. Narito si Liu Qinghao, at ang lungsod ng kawalang kasalanan ay binuo ng hakbang-hakbang. Marami ring matatanda ng Great Desolation noong panahong iyon ang nanatili rito, tinitiyak ang kapayapaan at katatagan dito. Ang dahilan kung bakit pumunta si Ye Fan sa City of Innocence ay para makita ang mga matandang kaibigan na ito, at makalimutan ang nakaraan. Narito na ang huling labanan sa pagitan ko at ng Tisu Plain ni Ye Xuanguang. Bilasan mo at ayusin ang isang piging, gusto kong linisin ang alikabok para sa Sword God. Sa pagkakataong ito, hindi na nag-uusap ang dalawang babaeng katulong at sobrang abala. Maghanda. Tinukso ni Ye Fan, ikaw na matandang lalaki, nagre-recruit ng dalawang babaeng katulong, hindi ba dapat? May mga katulong kang gawin, ngunit hindi gagawin. Paano mo nalaman? Napangiti si Liu Qinghao, napakahalata ba? Liu Qinghao, isa ka bang matandang baka na kumakain ng malambot na damo? Hindi nagkaimik si Ye Fan. Haha, biro lang, pampubliko at pribadong tao pa rin ako, pumikit si Liu Qinghao. Walang magawang umiling si Ye Fan at sinabing, huwag mong gawing big deal ang pagpunta ko rito, pumunta ka lang para makita kayong mga matandang kaibigan. Naiintindihan, kung gusto mo talagang sabihin ito, kailangan mong gawin ito sa isang malaking paraan, at nahihirapan din ako. Sinabi ni Liu Qinghao, sa pagsasalita tungkol sa mga dating kaibigan, ang monghe Buyo ay nasa panig ng Protoss. Nabalitaan ko na siya ay naging isang monghe. Oo, siya ay mas mayabang kaysa sa iyong Panginoon ng lungsod, sabi ni Ye Fan. Ang matandang kalbong asno na ito ay hindi pumupunta para kumustahin kung ayos lang siya, nag-alala ako sa kanya saglit, natatawang saway ni Liu Qinghao. Kung pag-uusapan, talagang walang masyadong asenso mula sa lupa, napabuntong hininga si Ye Fan. Ang matandang foodie ay nawala, at ang mga taong kilala niya ay karaniwang nawala sa mahabang ilog ng kasaysayan. Ye Fan, hindi ba? Talagang hindi mo na kaya? Kaya nga pumunta ka sa lumang lugar para mamasyal. Si Liu Qinghao, bilang Panginoon ng City of Innocence, ay may kaalaman at alam na nasa krisis ang sitwasyon. Ang sitwasyon ay hindi optimistiko, ngunit hindi ito dahil walang pagkakataon, sabi ni Ye Fan. Kung may pagkakataon, gagawin. Gaano man kaliit ang posibilidad, nahawakan na natin. Haha. Tumawa si Liu Qinghao. Lumabas ang dalawa sa Chengfu Building, at isinama ni Liu Qinghao si Ye Fan, na nagpaplanong mamasyal. Dahil bumalik siya sa kanyang, tinubo ang lupa, hiniling ni Ye Fan si Hua Xiaoluo at iba pang mga disipulo na lumabas upang tingnan. Si Hua Xiaoluo at iba pa ay nasa Yantian Ring sa lahat ng oras, sinasamantala ang pagkakaiba ng oras upang linangin, at ngayon ay maaari na silang mag-isa. Ang hindi inaasahan ni Ye Fan ay ang mga disipulong sina Luo Li at si Marufeng, Yao Ruoyan at Anyi, ay naging dalawang magkasintahan. Sa oras na bumalik sa Hongwang, sinabi ni Luo Li na isasama niya si Marufeng at babalik sa bahay ni Luo upang makipagkita sa mga matatanda. Dadalhin din ni Yao Ruoyan si Anyi pabalik sa Xuanyuan City upang kumain kasama ang mga elder ng Shenlong clan.
Si Yefan ay kaagad na sumang-ayon, gayunpaman, hindi sapat na patuloy na magtrabaho sa likod ng mga saradong pinto, mas mabuting hayaan ang mga disipulo na lumabas para magsanay sandali. Si Hua Xiaoluo, bilang isang nakatatandang kapatid na babae, ay hindi man lang napansin na ang mga nakababatang kapatid na lalaki at babae ay talagang nagmamahalan, at sa huli sila ay naging mag-isa. Nang makitang umalis ang mga nakababatang kapatid, napangiti si Hua Xiaoluo, medyo nakakaawa. Teacher, napakasarap ba talagang umibig? Hindi ko nga alam, akala ko seryoso silang lahat sa pagsasanay ng mga espada. Utu anak, hindi kong nakakatuwa itong pag-usapan, at mauunawaan mo kapag lumaki ka. Pero hindi pa ako masyadong bata. Maaga kasi sila, hindi kami nagmamadali, take your time. Walang pagpipilian si Yefan kundi tapikin ang ulo ni Hua Xiaoluo. Ang kanyang malaking alagad ay talagang isang tunay na, sword idiot. Sa kabutihang palad, si Hua Xiaoluo ay may isang walang muwang na personalidad, at pagkatapos na maaliw ng kanyang Panginoon sa loob ng ilang sandali, siya ay naging masaya muli. Sa pagtingin sa mataong metropolis na itinayo sa mga guho ng nakaraan, magkahalong damdamin din sina Yefan at Hua Xiaoluo. Nang sumapit ang gabi, sa isang high-end na club, direktang nag-book si Liu Qinghao ng pinakamalaking kahon. Brother Sword God, dumating ka na. Sinabi ni Marquis Liu Qing na darating ka, ngunit hindi pa rin kami naniniwala. Ang matapang na pagtawa ay walang iba kundi ang Shadow Sword na si Saint Senying. Naroon din ang Wine Sword Immortal Cup Moting, ang Beast Saint at ang Ghost Saint, ang Sorcerer King Philips at iba pa. Talagang matagal ko nang nakita si Brother Sword God. Kahit alam kong nasa Kyushu ka, hindi ako naglakas loob na abalahin ka. Kung tutusin, masyado kang abala, Kuya Sword God, nagsumikap ka. Nakarinig si Yefan ng serye ng mga salita mula sa Ghost Saint. Manhid na ang anit pero namimiss ko pa rin. Huwag mong sabihin ang mga magagalang na salita, hindi ka uuwi kung hindi ka lasing ngayon. Itinaas ni Cup Moting ang kanyang baso na bahagyang lasing. Alak, lasing ka na ba? Hindi pa dumarating ang ating kamahalan. Tumawa si Liu Qinghao. Kamahalan. Aling kamahalan? Napansin ni Yefan ang taong dumarating nang magtanong siya. Hinawakan ni Suwang ang kamay ni Wu Zhenzi at pumasok ng buong pagmamahal. Sa harap ng isang dakilang emperador ng lahat ng lahi tulad ni kapatid na Yefan, gaano kalakas ang loob ng isang lokal na emperador mula sa isang maliit na lugar tulad natin na manggahas na maging isang emperador. Nagsimula ang kabanata 3779. Natawa si Yefan at pinagalitan, huwag mo akong sundan ng kakaibang yin at yang na ito, kailangan mong sabihin iyan, noong nasa Great Expedition pa ako, hindi mo masasabing ikaw ang emperador sa harapan ko. Haha, ito ang katotohanan, kung wala si Yefan. Tumulong si Brother Fan, ang batang ito ay tinutulan ng isang grupo ng mga ministro kahit na nagpakasal sa isang asawa, sabi ni Liu Qinghao. Si Suwang ay ngumiti ng mapait, habang si Wu Zhenzi, na nasa tabi niya, ay nagpasalamat ng may pasasalamat. Sa loob ng napakaraming taon, ang babae ay palaging nagpapasalamat sa Panginoong Sword God. Kung hindi dahil sa iyo na lumaban upang ibalik ang alon, wala tayong magagandang araw na mayroon tayo ngayon. Makakapagsalita si Empress Wu Ye, talagang utang na loob namin si Brother Ye. Sabi ni Senying. Nag-aatubili na sinabi ni Yefan, narito ako para sabihin sa iyo ang mga lumang araw, hindi para makinig sa iyong pambabala. Umiinom ka pa ba ng alak na ito? Nagtawanan ang lahat, umupo ka agad, at nagsimulang magpalit ng salamin. Nami-miss ko talaga ito. Noon, sa Asgard, napakaraming magkakaibigan na nagiinuman, ngunit ngayon ay hindi na ito nakikita ng maraming tao, sabi ni Beast Saint Breton na may damdamin. Huwag mong sabihin na ang Great Wilderness ay dumaan sa ilang mga paghihirap, ito ay isang himala na ang buong sangkatauhan ay naging mas at mas maunlad hanggang sa kasalukuyan. Sa pagsasalita tungkol dito, kailangan kong sabihin na ang ating Sword God ay gumawa ng maraming kredito. Kung wala ka, ang lahat ng ito ay hindi maiisip. Napangiti si Liu Qinghao ng maluwag. Sa gilid, kumikinang ang mga mata ni Hua Xiaoluo, at tumingin siya sa kanyang guro ng may paghanga. Si Brother Yefan ay talagang kamangha-mangha, ngunit kung gusto mong sabihin ko, mayroon din kaming maraming kredito para kay Jiu Jiangxian, sabi ni Senying. Oh, how to say? May kwento ba dito? Nagtataka na tanong ni Suwang. Kamahalan, hindi mo alam, nang dumating si Brother Yefan sa Asgard at inihambing ang mga espada kay Jiu Jiangxian, halos hindi siya malasing ng Dui Huayin. Ito ay isang buhay at kamatayan. Mayroon bang ganoon? Isang napakatalino na record. Tumawa si Suwang. Huminto si Cup Mo at iwinagayway ang kanyang mga kamay, nawala na ang lahat, ngunit sa simula, sapat na ang swerte ko na magkaroon ng kaunting bentahe sa bisa ng aking paglilinang. Sa huli, nasira ito ng Vengeance Sword Shadow, ni Brother Ye. Napakalungkot. Naalala ni Yefan ang orihinal, ngunit umiling at sinabing, Brother Cup, sa katunayan, tama ang Sword Saint, kung hindi dahil sa iyo, hindi ko agad matalo ang demonyo. Marami akong nakinabang sa pakikipaglaban sa inyo, at sa wakas ay mailigtas na ang baha. Hindi ko lang kasalanan, kayong lahat ang tumulong sa akin ng paunti-unti. Itinuro ni Yefan si Suwang, sabihin na nating ang lokal na emperador na ito na ayaw maging isang emperador, kung hindi dahil sa iyong malamig na araw, natatakot ako na karamihan sa hindi mabilang na buhay sa imperial na lungsod ng Dasheng ay magdurusa.
Kung mamamatay ang mga tao, pinatay ko lang sina Wu Yelongyu at Ye Guangxing, ano ang punto? Narinig ito ni na Bei Moing at Su Wang. Ang mga salita ay nagpakita ng isang gumagalaw na tingin sa kanyang mga mata. Ang kasalukuyang katayuan at kaharian ni Ye Fan, sa katunayan, ay maaaring ganap na balewalain ang mga ito, at walang sinuman ang magkakaroon ng anumang pagtutol. Ngunit naalala pa rin ni Ye Fan ang mga nakaraang pangyayari sa kanyang puso at naalala ang kanilang mga kontribusyon, na labis na nagpakilos sa kanila. Sa katunayan, hindi umupo si Ye Fan at nakita ang mga taong ito, napagtanto lamang na natulungan siya ng napakaraming tao sa daan. Direkta man o hindi direkta, o mga taong hindi magkakilala, isipin ang nakaraan. Ay matutuwa na makilala sila. Nang marinig ito ng lahat, tumanggaw sila bilang pagsang-ayon. Haha, kung ganoon, lahat ako ay isang bayani. More or less, nakatulong din ako sa Sword God. Nakangiting sabi ni Sen Ying. Iminungkahi ng aking babae na ang lahat ay mag-toast ng sama-sama at mag-toast ng iyong sarili. Tumawa si Wu Yazhenzi. Magandang mungkahi ang Reyna, halika. Habang nagsasaya ang lahat, bumukas ang pinto ng kahon. Panginoon ng lungsod. May aasikasuhin ka. Ang babaeng amo ng clubhouse, na nakasuot ng sexy na damit, ay napangiti na nahihiya. I'm entertaining a distinguished guest, ano ang problema? Sinabi ni Liu Qinghao na hindi nasisiyahan. Mapait na ngumiti ang preparatress, ito ay si Ambassador Rodney. Nagdala ito ng isang grupo ng mga kaibigan mula sa lahi ng demonyo. Sinabi ko sa kanila na ang may-ari ng lungsod ay nagpareserba ng venue ngayon, ngunit hindi sila aalis. Rodney, ang palakang ito ay hindi nakakaintindi ng wika ng tao. Kumunot ang noo ni Liu Qinghao. City Lord Liu, ano ang problema? Kailangan mo ba ng tulong? Tanong ni Sen Ying. Ako ang business ambassador ng 7th Kingdom. Sanay na ako kapag weekdays. Tuturuan kita ng leksyon. Pagkatapos uminom ng isang baso ng alak, nagmamadaling lumabas si Liu Qinghao. Sinabi ni Breton, narito ang Diyos ng Espada. Ang mga demonyong ito ay hindi masyadong mahiyain. Bakit kailangan mong banggitin ang pangalan ng Sword God kung itatago mo ito? Makakasira lang ito kay Brother Ye Fan at hindi mo ito papansinin. Kakaibang sinabi ni Ye Fan, ang Honghuang ay isang mundong pinangungunahan ng mga tao, tama ba? Napakayabang ba ng mga demonyo? Hindi lang ito mga demonyo. Sa katunayan, sa mata ng karamihan sa mga Diyos at demonyo, ang mga tao ay mahina pa rin. Kung tutuusin, hindi ito si Hongmeng. Hindi ko ito mababago, bamantong hininga si Su Wang. Lalo na sa lungsod ng kawalang kasalanan. Ito ay isang free trade city kung saan ang lahat ng mga grupong etniko ay may malapit na pakikipag-ugnayan. Ang mga negosyanteng tao ay madalas na binubuli. Kung hindi dahil sa City Lord Liu at sa iba pa, tinatansya na ang mga interes ng sangkatauhan ay hindi magagarantiyahan. Bakit? Kung gayon itigil ang pakikipagnegosyo sa mga Diyos at demonyo. Galit na sabi ni Hua Xiaoluo. Ngumiti si Wu Yazhenzi at tinapik ang balikat ni Hua Xiaoluo, hindi ganoon kadali, karamihan sa sibilisasyon ng mga Diyos at demonyo ay mas maunlad kaysa sa ating sangkatauhan, at maraming produkto ang makakakuha ng malaking kita. Kung puputulan natin ang pakikipagkalakalan sa mga Diyos at demonyo, ang ating sangkatauhan ay mas malaki ang pagkalugi. Sinabi ni Phillips, sa huling pagsusuri, ito ay primitive accumulation pa rin. Pagkatapos ng lahat, ang ating prehistoric world ay bumangon lamang mula sa Tesu Plain. Tumanggo si Ye Fan, walang ibang sinabi, sinasabi lang na Kyushu sa kabilang banda, ang mga Diyos at mga demonyo ay hindi mangangahas na magkamali. Sa sandaling ito, isang malakas na putok lamang ang narinig mula sa labas. Dito na tayo. Natigilan ang lahat, inalis ni Ye Fan ang kanyang kamalayan, at lumabas ng walang sinasabi. Pagdating ko sa atrium ng clubhouse, may grupo na ng mga demonyong nakatayo doon, sabay na nagtatawanan. Hinawakan ni Liu Qinghao ang espada sa isang kamay, nagsuka ng dugo, at humihingal. Nasa harapan niya ang isang demonyo na may maikling kulay pilak puting buhok at malamig ang ugali. City Lord Liu, nabalitaan ko na ikaw ay kilalang eskrimidor sa prehistoric world. Hindi ko akalain na kahit si Lord Bolotti ay hindi kayang hawakan ang tatlong espada. Panginoon ng lungsod, kumusta ka? Ang may-ari ay nag-aalala tungkol sa pagtulong sa kanya sa lupa na si Liu Qinghao ay tumayo at iwinagayway ang kanyang mga kamay. Ayos lang, ako ay pabaya, hindi ko inaasahan na ang payat na unggoy na ito ay napakalakas. Bakit nagsisimula ang mga devil cubs na ito? Galit na galit si Sen Ying, gusto ni Master Rodney ng isa pang malaking pribadong silid, ngunit ang may-ari ng lungsod ay nagpareserba na ng silid ng maaga, kaya hindi sila pinapasok. Ang may-ari ay mukhang walang magawa, may-ari ng lungsod, bakit mo ginagawa ito? Kaya kung magayos ng private room. Hindi ito issue sa pribadong kwarto. Mahigpit na sinabi ni Liu Qinghao, dahil nagpareserba ako ng venue at binayaran ko ito, kung gayon ito ang lugar kung saan ako naglilibang sa aking mga kaibigan ngayong gabi. Kung sa pilitang ginagamit nila ito, sinasalakay nila ang ating teritoryo. Ito ang lungsod ng kawalang kasalanan, hindi ang Diablo. Ako ang may huling say. Kung ako, bilang Panginoon ng lungsod, ay napaka-indulgent, paano haharapin ng mga kababayan dito ang kanilang mga sarili? Tumawa si Rodney, Liu Qinghao, kailangan bang maging sobrang-sobra? Besides, mayroon ka nitong kapital. Napapangit ang lahat ng makita ang mukha ni Rodney, Demon Brat, alam mo ba kung sino ang kaharap mo?
Huwag mong buksan ang mga mata ng iyong aso para makakita ng malinaw. Lumapit si Sen Ying sa direksyon ni Ye Fan, at nagbago ang ekspresyon ng ilang demonyo, Sword God. Bulalas ni Rodney. Natigilan din ang may hawak na espada na si Bolotti. Oo, si Lord Sword God iyon. Nandito tayo ngayon para i-entertain ang Sword God. Nililigawan mo ba si kamatayan? Pero, makalipas ang ilang segundo, humagalpak ng tawa si Rodney at ilan pang demonyo. Kabanata 3780 talagang Sword God. Tumawa ng tawa, Panginoon. Totoo ang sinasabi na isa kang pagong sa bansa. Alam mo, malapit na ang wakas, at ang ikalimang asawa ay maaaring mahulog sa kaguluhan. Kahit na ang Diyos ng Espada ay minsan sa mundong ito, ngayon paano kayo pupunta dito para uminom kasama kayong mga hanggal? Dahil lamang sa iyo, sa ating ikapitong kaharian, higit sa lahat, ang isang grupo ng mga sundalo sa ilalim ng hukbo ni Lord Bolotti ay karapat-dapat ding maupo kasama ang Diyos ng Espada. Panunuyan ni Rodney. Nakatingin kay Ye Fan, Hoy, boy, plastic surgery para maging Sword God, marami na akong nakita, sinungaling man o tanga, ikaw ba ang nauna o ang huli? Hindi inaasahan ni Ye Fan ang ganoong pagunlad. Hindi niya sinasadyang itago ang kanyang pagkakakilanlan, pero nagpapanggap daw siya, at medyo natarante siya. Hindi na hinintay na magsalita si Ye Fan, humakbang si Bei Moting at sinabing, dahil isa kang eskrimedor, dapat mong gamitin ang iyong espada para magsalita. Gayunpaman, ang ilang mga demonyong tulad mo ay hindi karapat-dapat sa isang Diyos ng Espada, kaya ako, si Jiao Jianxian, tuturuan kita ng leksyon. Brother Cup, kaya ako. Si Liu Qinghao ay hindi nakipagkasundo. Brother Liu, ikaw ang may-ari ng lungsod. Normal lang na pabayaan ang pagsasanay ng espada tuwing weekday. Gawin natin ang ganitong uri ng magaspang na gawain. Nang makitang sinabi ito ni Cup Moting, walang ibang pagpipilian si Liu Qinghao kundi ang magnganga ng ngipin at umatras ng 2 hakbang. Mag-ingat, ang espada ng lalaking ito ay napakabigat. Inilabas ni Cup Moing ang kanyang berdeng ahas at naglakad patungo sa atrium. Haha, hindi ba Ivy ito? Pwede rin itong gamitin bilang espada. Muling nagtawanan si Rodney at ang ibang grupo ng mga demonyo. Subukan mo, malalaman mo, walang pakialam na sabi ni Cup Moing. Malamig na sinabi ni Bolotti, narito ang aking Panginoon upang uminom, at wala akong interes na mag-aksaya ng oras sa iyo. Hindi ko ito itatago sa oras na ito. Hindi ko maaaring hilingin ito, tumigil si Cup Mo. Si Bolotti ay hindi nagsalita ng walang kaparirikon, at direktang inatake ang tasa na si Moting gamit ang isang espada. Ang espada ay matalim, bamuka at sumara, at ito ay parang landslide. Bahagyang huminto si Cup Mo sa paglalakad, umiwas muna ng ilang espada, at pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang lakas upang makasali kay Bolotti gamit ang isang berdeng ahas. Keng, Keng, Keng. Gatlang M. Sa sandaling dumampi ang ikatlong espada, malinaw na naramdaman ni Cup Moting na ang lakas ng kalaban ay biglang tumaas ng husto. Sundin, ang ika-6 na espada. Ang ika-9 na espada. Bawat 3 espada, ang kapangyarihan ay magiging mas malakas kaysa dati. May rules ang swordsman ng lalaking ito. Oo, ngayon lang ako nasugatan ng ikatlong espada nito. Tila bawat ikatlong espada, double ang kapangyarihan nito. Kumunat ang noo ni Liu Qinghao. Double every third. Kung patuloy kang lumalaban ng ganito, hindi ba masyadong dehado si Senior Jiao Jianxian? Nag-aalalang tanong ni Hua Xiaoluo. Kinusot ni Ye Fan ang kanyang mga mata, tinitingnan ang diskarte sa paggalaw at sword path ni Jiao Jianxian, na nagpapakita ng dampi ng paghanga. Hindi, nanalo na si Brother Cup. Nagulat ang lahat at hindi naintindihan kung paano napunta si Ye Fan sa ganitong conclusion. Haha, boy, Sword God. Naiintindihan mo ba? Ang taong ito ay binugbog ni Lord Bolotti, at siya ay mawawala pagkatapos ng 3 pang espada. Nagtawanan sina Rodney at iba pa. Ngunit bago siya matapos magsalita, bigla niyang nakita ang Bolotti na iyon, at nang ilabas niya ang isang espada, ang kanyang katawan ay bumagsak pasulong ng hindi inaasahan. Para siyang hinihila ng espada at bumagsak ng husto sa lupa. Pinigil ni Cup Mo ang isang espada sa likod ng ulo ni Bolotti, dinampot ang long alak at uminom ng lagok. Masarap na alak. Si Rodney at ang iba pang grupo ng mga demonyo ay natigilan, hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Si Bolotti ay puno rin ng pagkabigla, nakahiga sa lupa, nakatingin sa kanyang espada, puno ng hindi kapanipaniwala. Paano ito? Paano ako? Paano ako makakagawa ng ganoong pagkakamali? Pagkontrol sa isip. Hindi. Hindi ako makokontrol ng iyong espiritual na paglilinang, ano ang nangyayari? Galit na sinabi ni Rodney, huwag mong pakakawalan si Lord Bolotti. Tiyak na gumamit ka ng isang uri ng magic na gamot para manlinlang. Gusto kong magsumbong sa aking mga nakatataas. Mental attack, pabayaan ang anumang droga, ito ay puro dahil ang iyong kakayahan ay mas mababa sa iba. Ano ang sinasabi mo? Keke, alam mo ba kung sino ang nakababatang kapatid ni Lord Bolotti? Siya ang pinakabagong strategic level sa ating 7th Kingdom. Sabi ni Rodney. Inunat ni Ye Fan ang kanyang kamay at sinabing, ang ating Wine Sword Immortal ay nasa strategic level din. Hindi mo ba nakikita na ngayon lang niya ginamit ang batas? Tumigil sa pagngiti si Cup Mo, matalim pa rin ang mata ni Kuya Ye. Brother Cup, maginhawa bang sabihin? Bakit hindi? Mapagbigay na sinabi ni Cup Moing, ito ang lazing na bulaklak na yin, ng Cup,
Ang eskrimedor ng Copa, mismo ay naglalaman ng lakas ng alak, malalasing kapag katapos mapanood ito ng mahabang panahon. Kung mas maraming lakas ang nagagawa mo, mas mahirap para sa iyo na kontrolin. Hindi ba mind control yan? Tanong ni Hua Xiaoluo. Upang maging tumpak, ito ay isang uri ng espiritual na patnubay. Pagkatapos ng lahat, hindi ito direktang kinokontrol ng espiritual na kapangyarihan, ngunit ang paggamit ng espada upang dalhin ang kalaban sa isang hindi kanais-nais na sitwasyon. Ito ay mas banayad at mahirap pigilan kaysa sa pag-atake gamit ang espiritual na kapangyarihan, sabi ni Ye Fan. Okay, huwag kang tumigil, kailan mo natutunan ang ganyang trick? Si Sen Ying at ang iba ay masaya para sa kanilang mga dati ng kaibigan. Tumayo si Bolati, na may galit sa kanyang mga mata, tao, halika muli. Sa pagkakataong ito ay hindi na ako mahuhulog sa iyong mga panloloko. Hindi na kailangan, hindi kita kalaban, lumabas ka. Malamig na sinabi ni Kap Mo, kung babalik ka sa lugar ng sangkatauhan upang ipakita ang iyong kapangyarihan, ang tibak ng isang tasa ay tatagos sa iyong ulo. Si Suwang at isang grupo ng mga tao ay tumayo lahat at pinakawalan ang kanilang pamimilit. Malaki ang pagbabago sa mukha ni Bolati, napagtanto lamang na ang grupong ito ng mga tao ay hindi dapat maliitin. Rodney gritted his teeth, ikaw. Maghintay ka. Gusto kong malaman mo kung ano ang mangyayari kung maglakas loob kang sakta ng demonyo. Diretso nitong kinuha ang communicator at nag-dial ng numero. Hindi nagtagal, isang gwapong demonyong lalaki ang lumitaw doon. Kuya. Iniyuko ni Bolati ang kanyang ulo nang may paggalang nang makita niya ang demonyo. Rodney, Bolati, anong problema? Galit na sinabi ni Rodney, Lord Oberon. Pinahiya kami ng ilang tao sa City of Innocence. Sinaktan pa nila si Lord Bolati. Sino ang napaka-daring? Kumunot ang noo ni Opalon. Mabilis na inikot ni Rodney ang kamera para harapin ang karamihan. Ito ang mga taong ito. Kasama si Liu Qinghao mula sa City of Innocence, halatang walang respeto ng sangkatauhan sa ating Seventh Kingdom. Diyos ng Espada. Hindi mapigilan ni Ao Boong na magulat nang makita niya si Ye Fan. Hindi napigilan ni Ye Fan ang tumawa at tumawa. Hindi nakakagulat na ang dalawang lalaking ito ay parehong may pilak na buhok, at sila pala ay mula sa kailaliman ng mga demonyo. Long time no see, casual na sabi ni Ye Fan, ang batang iyon ba ay nakababatang kapatid mo? Pinsan niya iyon, sabi ni Ao Boong. Intindihin mo lang ang batas, napakabata pa nito at kailangang polido, sabi ni Ye Fan. Masyadong mayabang ang batang ito, hindi ko akalain na pupunta ako sa City of Innocence. Nang marinig ang usapan ng dalawa, biglang natakot sina Rodney at Bolati. Lord Ao Boong, ikaw. Ano ang iyong sinabi? Sinabi mo na ang taong nanakit sa iyo ay ang Sword God. Dumilim ang mukha ni Ao Boong. Kuya, ito. Hindi ba ito peke? Malakas na tanong ni Bolati. Idiot. Sa tingin mo ba lahat ay kasing tanga mo? Hindi pa rin matukoy ng City Lord Liu at ng iba pa ang pagkakaiba ng totoo at peking Sword God. Nagmura si Ao Boong. Nang inig sina Rodney at Bolati at napaluhod kasama ang isang grupo ng mga demonyo. Sword God, iligtas ang iyong buhay. Iligtas ang iyong buhay. Hindi rin interesado si Ye Fan na bigyang pansin, kung gusto ko ang iyong buhay, matagal ka ng patay, kaya maging magalang sa lahi ng tao sa hinaharap. Sumunod ka. Ang mga turo ng Diyos ng Espada. Ngunit ang idolo ng hindi mabilang na mga eskrimedor, pananampalataya. Natigilan din ang Lady Boss na katabi ng staff ng clubhouse. Walang sino man ang mag-aakala na ang City Lord ang nag-entertain dito, isa pala itong totoong Sword God. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.